The Extreme Feast. Kabanata 761. Si Fabian ay nagsasalita ng napakalakas, ngunit hindi siya marinig ni Frank. Halos makita lang niya na gumagalaw ang bibig ni Fabian ngunit wala man lang lumalabas na ingay. Pinilit niyang iling ang kanyang ulo. Ibinuko niya ang kanyang bibig para lamang magbuga ng mas maraming dugo at ilang malalambot na bahagi ng kanyang mga laman loob. Mas mahina ngayon si Frank. Isang himala na ang nakauwi siya kahit na ginawang match ni Ethan ang kanyang mga laman loob. Imposibleng magpatuloy na mabuhay ng matagal pagkatapos noon. Nang hindi dumaan sa karanasang ito ng personal, imposibleng maunawaan kung gaano talaga kitikot si Ethan. Naisip ni Frank na papatayin lang niya ang isang tao para ilabas ang kanyang galit, ngunit hindi niya inaasahan na mawalan siya ng buhay sa paggawa nito. Sino yun? WHO. Patuloy na sigaw ni Fabian. Wala siyang pakialam kung nakaligtas si Frank sa kanyang mga pinsala o hindi dahil imposible iyon. Ang gusto lang niyang malaman ngayon ay kung sino ang gumawa nito dahil gusto niyang maghiganti. Bahagyang napaawang ang labi ni Frank at may gustong sabihin. Ngunit sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, umaagos ang dugo at hindi na siya makapagsalita. Bago pa makapagtanong muli si Fabian, biglang lumiit ang mga pupil ni Frank at unti-unting nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Frank! Frank! Niyakap siya ni Fabian ng mahigpit at paulit-ulit na sumigaw, walang pakialam na ang sariling damit ay nakukulayan ng pula mula sa lahat ng dugo. Nag-crack ang boses niya habang umiiyak, Frank. Gising na. Huwag kang mamatay. Ngunit kahit gaano pa siya kalakas sumigaw, hindi tumugon si Frank. Nanatiling dilat ang kanyang mga mata at may masalimuot na ekspresyon sa kanyang mukha. Mahirap sabihin kung galit ba siya o hindi. Ang hangin sa bahay ng Legger ay naging lubhang mabigat. Ang pamilyang Legger ay isang makapangyarihang pamilya sa unang antas, at sila ay itinuturing na isa sa mga nangungunang pamilya sa unang antas. Ngunit ngayon ang ekspresyon ni Fabian ay walang iba kundi ang sisihin sa sarili at pagpatay. Ang tatlong magkakapatid na lalaki ng pamilya Legger ay napakalapit mula noong sila ay mga bata. Si Frank ang pinakamagaling at pinakamatalino, kaya siya ang unang pinili ng pamilya na maging tagapagmana. Ngunit nahumaling siya sa martial arts at naging sukdulan. Ang kanyang pangalawang kapatid ay hindi pa rin matagpuan. Si Fabian ay naging pinuno ng pamilya Legger sa loob ng maraming taon, ngunit ang bagay na pinakagusto niyang gawin ay hindi itaas ang pamilya Legger sa ibang antas. Ang pinakagusto niya ay ang muling pagsasama-sama ng tatlong magkakapatid dahil sila ang core ng pamilya Legger. Pero ngayon, patay na si Frank. At siya ay namatay ng labis. Ang kanyang mga panloob na organo ay nabasag dahil sa panlabas na epekto, at ang kanyang tadyang ay nabali, kaya ang kanyang dibdib ay bumagsak. Nakadama siya ng kakilakilabot na tingnan lamang ang mga sugat na ito. Sino ang nakita ni Frank kamakailan? Napakaputla ng mukha ni Frank. Kakauwi lang niya, kaya walang makakaalam sa mga kaaway niya. At kahit na gawin nila, sino ang maglalakas loob na salakayin ang isa sa mga miyembro ng pamilya ko sa rehiyong ito? Kahit na ang mga napakakapangyarihang pamilyang iyon ay walang magandang dahilan para patayin si Frank. Master Fabian, palaging mahirap subaybayan ang mga galaw ni Master Frank. Bumalik na siya 2 araw na ang nakakaraan ngunit tumanggi siyang sabihin sa iyo ang sino man sa amin, kinakabahan ang mayordoma. Nagkulong lang siya sa pag-aaral at parang may dumating para hanapin siya. WHO. Nanlaki ang galit na mga mata ni Fabian. Imbestigahan ang bagay na ito. Alamin kung sino iyon. Oo, guru. Tumakbo ang mayordomo para gawin ito. Ang ekspresyon ni Fabian ay puno ng pagpatay. Ang galit sa kanyang puso ay kumukulo na parang alon sa dagat. Matatanggap niya na ang pamilya Legger ay nanatiling isang unang antas ng pamilya magpakailanman at hindi maaaring umakyat sa ibang antas. Ngunit hindi niya matanggap kung paano pinatay ang sarili niyang kapatid ng napakalupit. Nilinggan ni Fabian ang kanyang personal bodyguard na si Jason Myers. Ilang tao sa Hilaga ang may kakayahang pumatay ng numero 3. Sa mga kilala na natin, hindi hihigit sa 3 tao, sagot ni Jason. Siya ay isang matangkad at payat na lalaki na mukhang espada. Ang kanyang buong katawan ay kumikinang ng mapanganib at kasing talas ng isa.
Sa tingin ko ang taong pumatay kay Master Frank ay isang taong hindi natin kilala. Iyon ay dahil ang tatlong kilala niya tungkol sa hindi madaling lilito, at wala silang alitan ni Frank, kaya wala silang dahilan upang patayin siya. At saka, hindi naman madaling nagpakilala ang tatlong iyon. Ngunit mas mahirap sabihin kung mayroong isang mahusay na manlalaban na nagtatago sa mga anino. Mayroon pa bang ilan sa mga napakahusay na mandirigma na nagtatago sa hilaga? Mahigpit na hinawakan ni Fabian ang hawakan ng braso ng kanyang upuang kahoy. Pwede bang? Isang napakalakas na pamilya. Kabanata 762. Umiling si Jason Myers. Sa ibabaw, hindi ito posible. Ang ibig niyang sabihin ay kahit na may gawin sila, hinding-hindi nila ito aaminin o isa sa publiko. Tinakpan sana nila ang sarili nilang pagkakakilanlan. Parang may naisip si Fabian. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, ngunit mas malakas pa kaysa dati ang hanging pumapatay na lumalabas sa kanila. Nangyari na rin ang ganitong bagay dati. May mga makapangyarihang pamilya na nadama na ang ilan sa mga unang antas ng pamilya ay nagbabanta sa kanila, kaya pinatay na lang nila ang lahat ng kanilang napakahusay na mandirigma upang matiyak na mananatili sila sa kanilang lugar. Naisip ba nila na pushover ang pamilya Leger? Kahit na ang mga taong ito ay napakalakas na pamilya, kung itulak sa isang sulok, babayaran sila ng pamilya Leger. Master Fabian, gusto ko lang bigyan ka ng malumanay na paalala. Kitang-kita ni Jason na galit si Fabian at natatakot siya na baka mawala ng kontrol si Fabian sa kanyang emosyon. Ang hilaga ay hindi katulad ng dati. Ang sitwasyon ay biglang nagbago at ang mga bagay ay naging mas mahirap at mas mahirap hulaan. Mas mabuting tumapak ng maingat. Sa panahong tulad nito, ang pinakamahalaga ay hindi sumulong o lumawak. Ito ay upang manatiling buhay. Seryosong tumingin si Fabian kay Jason Myers ngunit hindi ito umimik. Ito ang mga salitang madalas niyang sabihin kay Jason. Alam niya kung gaano kahirap mabuhay sa hilaga. Araw-araw ay parang skating sa manipis na yelo. Kahit na ang pamilyang Leger ay isang first-tier na pamilya at kakaunti lang ang nagbabanta sa kanila. Pero kahit kakaunti, umiral pa rin sila. Alam niya na palaging gusto ni Frank na ang pamilya Leger ay maging pinakamakapangyarihang pamilya sa hilaga upang walang sino man ang maaaring magbanta sa kanila o ilipat sila mula sa posisyon na ito. Pinili ni Frank ang isang kakaibang landas, at ito ang pangunahing dahilan kung bakit nag-aaway ang magkapatid. Ngunit talagang ginagawa ito ng magkabilang panig para sa pamilya Leger. Kung kayang patayin ng taong ito si Master Frank, nangangahulugan iyon na siya ay dapat na isang napakalakas na karakter. Siya ay malamang na isa sa nangungunang 10 manlalaban sa rehiyong ito, at sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang ganitong uri ng suporta ng tao, sabi ni Jason. Hindi ko sinusubukang hilingin sa iyo na iwanan ang paghihiganti, ngunit umaasa ako na maaari kang manatiling kalmado. Tiyak na dapat tayong maghiganti, at sigurado akong alam mo ang gagawin. Sinundan niya si Fabian sa loob ng maraming taon at alam niyang mabuti ang ugali ni Fabian. Hahawakan sana ito ni Fabian at mananatiling kalmado pagdating sa ibang mga bagay. Ngunit pagdating sa pagkamatay ni Frank, tiyak na hindi siya susuko sa paghihiganti. Alam ko kung ano ang gagawin. Hindi naman masyadong sinabi ni Fabian. Naghihintay siya. Hinihintay niya ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa pagkamatay ni Frank. Sa sandaling malaman niya kung sino ang gumawa nito, hindi niya pababayaan ang taong iyon, kahit na siya ay nagmula sa isang napakalakas na pamilya. Padilim ng padilim ang gabi. Ang lagay ng panahon sa hilaga ay kaya pa rin kitang makita ang mga bituin ng maliwanag sa kalangitan sa gabi kahit na ikaw ay nasa lungsod. Sa bahay ng brewer. Paakyat baba si Ruben sa kanyang sala. Mayroong higit sa 30 lalaki na nakatayo sa looban. Ito ang pinakamahusay sa pamilyang brewer. Naghihintay din siya ng balita. Naghihintay siya ng balita tungkol sa pagkamatay ni Ethan at kung paano biglang magkakagulo ang pamilya Saxon. Binayaran niya ang lahat ng kayang ibigay ng pamilya para atakihin ni Frank si Ethan at patayin ang taong pinakaasahan ng pamilya Saxon. Sa ganoong paraan, maaaring maghiganti ang pamilyang Brewer at tumapak sa pamilyang Saxon upang muling itayo ang prestihiyo nito. Alam ni Ruben ang isa o dalawang bagay tungkol sa martial arts na nahuhumaling kay Frank.
Hanggat narinig niya ang tungkol sa isang mahusay na manlalaban, tiyak na gugustuhin ni Frank na hamanin siya o patayin man lang. Kailangan lang sabihin ni Ruben sa kanya at hindi na uupo si Frank. Maswerte si Ruben na nakita niya si Frank sa bahay sa unang pagkakataon na binisita niya ito. At gaya ng inaasahan niya, pumayag si Frank pagkatapos niyang pakinggan ang panig ni Ruben sa kwento. Kung hindi, maaaring walang pakialam ang isang pamilya sa unang baitang sa anumang mayaalok ng pamilyang Brewer. Master, maghihintay pa ba tayo? Medyo naiinip na ang kanyang mga nasasakupan. Matagal na silang naghihintay sa looban ng mga utos ni Ruben. Ang pagkawala sa Pinemore ay nagpabagsak sa kanilang moral at marami pang iba ang nagtawanan sa kanila. Nababaliw na sila sa pagtitiis sa kahihiyang ito. Kaya hanggat nag-utos si Ruben, pupunta agad sila sa bahay ng Saxon para lipulin ang lahat sa pamilyang Saxon. Kabanata 763. Maghintay ka pa. Umiling si Ruben at hindi nang ahas na magbigay ng utos. Hanggat hindi siya nakatanggap ng kumpirmasyon na ang bihasang manlalaban sa pamilyang Saxon ay patay na, hindi siya nang ahas na magpadala ng sinuman doon. Magiging suicide mission iyon. Alam ni Ruben na sapat na ang bihasang mandirigma para labanan ang kanyang buong pamilya. Kaya kailangan niyang maghintay. Maghihintay siya hanggang sa mapatay ni Frank si Ethan bago pumunta sa bahay ng Saxon. Kung gayon si Ruben ang may kontrol sa buhay ni Leo. Kinailangan ng pamilyang Brewer na muling itayo ang prestihiyo nito simula sa pagkawasak ng pamilyang Saxon. Kaya kailangan nilang maghintay. Kung walang balita, hindi siya uusad. Ang pamilyang Brewer ay hindi kayang mawala ang anumang bagay ngayon. Guro, hindi na kami makapaghintay, sabi ng kanyang nasasakupan. Isa lang itong pamilya ng Saxon. Madali natin silang maalis. Tumahimik ka. Umikot si Ruben at sumigaw ng galit. Ano ang alam mo? Ano ang alam mo tungkol sa mga komplikado ng hilaga? Kung hindi ka mag-iingat, ang mamamatay ay hindi ang pamilyang Saxon kundi ang pamilyang Brewer. Maghintay ka pa. Kung may manggahas na suwayan ang mga utos ko, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Oo, guru. Wala silang nagawa kundi ang magpatuloy sa paghihintay sa looban. Si Ruben mismo ay nakaupo sa gilid ng kanyang upuan. Yung Frank na yon, parang baliw na tao pagdating sa mga ganito. Dapat ay umatake na siya ngayon. Masyado bang mabagal ang sariling source ng balita? Sigurado siyang patay na si Ethan ngayon. Ang pamilya Saxon ay dapat na nawala ang kanilang pinakamahusay sa ngayon. Bakit hindi pa siya bumabalik? Nag-aalala na si Ruben. Masyadong matagal ang balitang ito. Biglang sinipa ang main gate at nabasag sa dalawang bahagi. Sino te? May isang galit na grupo ng mga lalaki na nakatayo at naghihintay sa looban. Nagulat sila na may nang-ahas na pumasok sa brewer house ng ganito. Napalingon si Ruben sa gulat at galit na sumigaw, sino ba ang naglakas loob na pumasok sa bahay ng brewer ng ganyan? Matapang ka. Bago pa man siya makatapos magsalita ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mr. Legger. Nagsimulang manginig ang boses ni Ruben. Bakit si Fabian? Bakit ang pinuno ng pamilya Legger sa kanyang lugar? Sok! Lumingalinga si Fabian at napansin niyang maraming tao ang nakatayo sa looban. Nagdilim ang ekspresyon niya. Ano ang sinusubukang gawin ng iyong pamilya? Mr. Legger. Mabilis na tumakbo si Ruben at magalang na sinabing, we're not trying to do anything. Ano ang nagdala sa iyo dito? May problema ba? Walang sinabi si Fabian. Pumasok siya sa sala at umupo sa upuang nakalaan para sa padre de pamilya. Tumayo si Jason sa tabi niya. Walang lakas ng loob na magsalita si Ruben at medyo nagilty siya sa loob. Nalaman kaya ni Fabian na hinanap niya si Frank. Ngunit hindi kailangan ni Frank ang pahintulot ni Fabian para gumawa ng anuman, tama ba? Bakit mo hinahanap si Frank? Hindi nagpatalo si Fabian at direktang nagtanong. Sino ang sinabi mong makipagkita sa kanya? Sino ang sinabihan mong pumatay? Nanginginig si Ruben. Hindi ako gumawa ng ganoong bagay. Mabilis niyang sinubukang ipaliwanag ang sarili. Wala akong karapatang hilingin kay Master Frank na gawin ang anumang bagay para sa akin. Huwag mo akong sisihin.
Tumayo si Fabian at sinampal si Ruben sa mukha habang galit na umuungal, "How dare you lie to me?" Hindi siya nag-abala sa pagiging magalang kahit na si Ruben ay pinuno din ng isang makapangyarihang pamilya. Gusto niyang patayin si Ruben ngayon. Ang sampal na ito ay nagpasimulang kumulo ang dugo ni Ruben. Pareho silang pinuno ng makapangyarihang pamilya. Paano kung si Fabian ay nagmula sa isang unang antas ng pamilya at mas mataas ang katayuan kaysa sa kanyang sarili? Una, pinahiya siya ng batang punk mula sa pamilyang Saxon, at ngayon ay sinampal siya ni Fabian sa mukha. Naisip ba nilang lahat na pushover ang pamilyang Brewer? Ikaw, huwag mo akong pilitin na gawin ito. Hinawakan ni Ruben ang mukha niya at inis na inis, "I had a deal with Frank, anong kinalaman mo? Ikaw ba ang bahala sa mga kapatid mo? Mga lalaki." Sumigaw siya, "Ang mga lalaking ito ay hindi tinatanggap sa bahay, tingnan mo sila." Ang mga lalaki sa looban ay naghahangad ng pumunta. Nang marinig nila ang utos ay agad silang tumakbo papunta sa sala. Hindi man lang sila nilingan ni Fabian. Malamig na sambit ni Jason at biglang gumalaw. Siya ay marahas na parang dragon. Sa isang kisap mata, ang lupa ay natabunan ng walang iba kundi mga bangkay. Sa sobrang takot ni Ruben ay bumagsak siya sa sahig. Sino ang nakita niya? Hinawakan ni Fabian ang kwelyo ni Ruben at umungol ng masama, "Magsalita ka." Kabanata 764. Napatulala si Ruben sa takot. Ang lahat ng lalaking ito ay ang tanging bihasang manlalaban na iniwan ng pamilyang Brewer. At lahat sila ay napatay sa isang kisap mata. Nakakatakot talaga ang personal bodyguard ni Fabian. Nanginginig ang buong katawan ni Ruben. Hindi niya inaasahan na ganito kagalit si Fabian. Sinubukan lamang ni Ruben na makipagkasundo kay Frank, at ang pamilya Leger ay hindi nakaranas ng anumang pagkalugi. Ang pamilyang Saxon. Ang pamilyang Saxon. Hindi masyadong malalim ang iniisip ni Ruben tungkol dito. Mabilis siyang sumigaw, "Ang pamilyang Saxon." Siya ay umalis upang hanapin ang lalaking iyon mula sa pamilyang Saxon. Natatakot siya na baka biglang magpasya si Fabian na patayin siya kapag hindi siya kaagad nagsalita. Ang pamilyang Saxon. Napakunot ng noo si Fabian habang sinusubukang isipin kung sinong pamilyang Saxon ito. Nang sa wakas ay napagtanto niya kung aling pamilya ang tinutukoy ni Ruben, mas lalong naging masama ang kanyang ekspresyon. Muli niyang sinampal ang mukha ni Ruben. Ito ay talagang isang malakas na sampal. Sa tingin mo ba matanda na ako at tanga? Ang pamilyang Saxon. Akala ba ni Ruben ay madaling lokohin siya? Ang pangalawang tier na pamilya ay hindi posibleng patayin si Frank. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Sigaw ni Ruben. Ang bagong pinuno ng pamilyang Saxon, si Leo, ay nakahanap ng isang napakahusay na manlalaban. Baka hinanap siya ni Frank. Dapat meron siya. At paano kung hinanap ni Frank ang pamilyang Saxon? Hindi maintindihan ni Ruben kung bakit galit na galit si Fabian. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Hindi na nakatiis si Frank. Jason. Agad na binali ni Jason ang braso ni Ruben. Malakas na tumili si Ruben na parang katay na baboy. Ngunit hindi siya nagsisinungaling. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Malamig na sabi ni Fabian. Kung ang pamilyang Saxon ay may napakahusay na manlalaban, bakit nawala sa kanila ang kalahati ng Starling City? Bakit sila ay nasa bingit ng pagkawasak at itaboy mula sa hilaga? Sa lahat ng mga bata sa pamilyang Saxon, ang pinakamahusay na dalawa ay patay. Kung hindi, walang paraan para maging bagong pinuno ng pamilya si Leo. Binabantayan din ni Fabian ang lahat ng nangyayari sa hilaga. Akala ba ni Ruben ay matanda na at magulo ang ulo? O naisip niya bang tanga siya at madaling lokohin? Mukhang ayaw mong sabihin sa akin ang totoo. Naging malamig ang boses ni Fabian. Ako ay... Totoo lahat ng sinabi ko sa'yo. Nababaliw na si Ruben sa takot. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Si Fabian ang ayaw maniwala sa kanya. Paano kung hinanap ni Frank ang pamilyang Saxon? Dahil lang dyan nakapatay ka ng napakaraming tao sa pamilya ko. Ikaw. Patay na si Frank. Galit na sigaw ni Fabian. Tumigil sa pagsasalita si Ruben. Natarante siya at nahirapan sa pagpoproseso ng mga narinig niya.
Nablangko ang kanyang isip at ang tanging naririnig lang niya ay ang mga katagang Frank is dead, na bumabagabag sa kanyang isipan. Dedea, patay. Nanginig ang mga labi ni Ruben at pakiramdam niya ay isang hallucination ito. Paano namatay si Frank? Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Wala nang pasensya si Fabian. Hinawakan niya ang buhok ni Ruben at sumigaw, "Tell me now." Ito ay, ang pamilya ng Saxon. Ito ang pamilya ng Saxon. Marahas na inikot ni Fabian ang kanyang kamay sa isang tabi at binali ang leeg ni Ruben. Agad na bumagsak si Ruben sa isang kalabog. Ang pamilyang Brewer ay nararapat na mamatay. Ngumisi si Fabian at sumulyap kay Jason. Huwag kang mag-iwan ng kahit isa. Pagkatapos ay umalis siya habang si Jason ay tumango. Kumuha siya ng kutsilyo at naglakad patungo sa tirahan ng pamilya Brewer. Maaga kinaumagahan. Sunod-sunod na hiyawan at hiyawan ang napuno ng hangin. Ang lahat ng karaniwang mga supplier na naghahatid ng pagkain sa pamilyang Brewer ay nalaman na ang lupa ay puno ng dugo at mga bangkay. Ang ilan sa kanila ay tumakbo ng napakalakas at walang pakialam na nag-iwan sila ng sapatos, habang ang ilan sa kanila ay nahulog sa lupa sa gulat. Mabilis na kumalat ang balita sa rehiyon. Ang pamilyang Brewer ay nalipol. Napakaraming tao ang nagising sa kanilang pagkakatulog dahil sa nakakatakot na balitang ito. Sa isang gabi, walang sinuman sa pamilyang Brewer ang naiwang buhay, at dumaloy ang dugo sa buong bahay. Kabanata 765. Ang pamilyang Brewer ay isang pangalawang tier na pamilya na maganda ang takbo sa hilaga at dati nang kinokontrol ang isa sa mahahalagang gantry sa rehiyon. Napakaraming tao ang naiinggit sa kanila. Pero isang gabi lang sila nawala. Wala na ang gantry na kinokontrol nila, ngunit ngayon maging ang pamilyang Brewer ay tuluyan nang nawala sa balat ng lupa. Sa maikling panahon na ito, ang hilaga ay patuloy na nagkakagulo. Maraming mga tao ang nagkaroon ng bangungot habang sila ay natutulog. Natatakot sila na baka isang araw ay matulog na sila at hindi na magising muli. Nabubuhay sila sa takot araw-araw. Ang pamilya Fowler ay nabubuhay ngayon sa matinding takot. Nag-aalmusal pa lang si Earl nang marinig niya ang balita. Namutla agad ang mukha niya at nanginginig ang mga kamay. Ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig at nabasag sa ilang piraso. Ano ang sinabi mo? Ang pamilyang Brewer, wala na ba? Lahat sila ay patay, ito ay isang kakila-kilabot na trahedya. Nanginginig din ang boses ng mayordomo. Hindi siya pumunta at tumingin sa Brewer House, ngunit nakakatakot ito sa paraan ng paglalarawan nito ng iba. Sino ang maaaring gumawa ng isang bagay na napakalupit? Nanginginig ang mga labi ni Earl. Hindi. Wala ni isa man lang naiwan na buhay. Umiling ang mayordoma. Napalunok si Earl at nakaramdam siya ng matinding takot. Kung wala na ang pamilyang Brewer, paano naman ang pamilya niya? Ang matinding takot sa kanyang puso ay patuloy na lumalaki at hindi na niya napigilan pa. Ang pamilyang Fowler ay palaging nagtatrabaho sa pamilyang Brewer. Kung ang pamilyang Brewer ay nabura, malamang na ang pamilyang Fowler ang susunod. Isang figure ang lumitaw sa isip ni Earl. Ethan. Dapat siya iyon. Ang nakakatakot na highly skilled fighter. Sinabi ni Ruben na hahanapin niya ang isang manlalaban ng pamilya sa unang antas upang patayin si Ethan at tiyak na gumanti si Ethan. Iyon ang dahilan kung bakit ang buong pamilya ay nalipol sa magdamag. Dapat yung lalaking yun. Medyo nanginginig ang kamay ni Earl. Inabot niya ang isang basong tubig, saka binawi iyon. Noong una ay gusto niyang maghintay ng pagkakataon na makahanap ng kahinaan sa pamilyang Saxon. Pagkatapos ay sasalakayin niya ang pamilyang Saxon, muling itatayo ang prestihiyo ng pamilya Fowler at papawiin ang lahat ng kahihiyang dinanas nila noon. Ngunit pagkatapos niyang malaman ang nangyari sa pamilyang Brewer, pakiramdam niya ay may nagbuhos sa kanya ng isang batya ng malamig na tubig. Nanginginig ang buong katawan niya ngayon. Para siyang nahulog sa kuweba ng yelo. Guru. Napalunok ng mariin ang mayordomo. Anong dapat nating gawin? Walang gustong mamatay. Dahil ang pamilyang Brewer ay nabura, ang pamilyang Fowler ba ang susunod? Kumuha si Earl ng isang basong tubig at nabuhos ang kalahati nito bago pa man ito umabot sa kanyang bibig.
Tumingin siya sa mayordomo at ibinuka ang kanyang bibig para sabihin ang isang bagay, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Habang may gusto siyang sabihin, mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Guro. Kung wala kang gagawin sa lalong madaling panahon, huli na ang lahat. Nag-aalalang sabi ng mayordomo. Ibinaba ni Earl ang baso at huminga ng malalim. Patuloy siyang nag-iisip ng plano para masigurong makakaligtas sila rito. Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-isipan ito, tila isa lamang ang paraan para makaalis dito. Humingi ng awa. Hanggat pumayag ang pamilyang Saxon na palayain siya, mabubuhay ang pamilya Fowler. Kung si Ethan ay ipinadala upang salakayin ang pamilya Fowler, wala sa kanila ang makaliligtas. Ang pamilyang Brewer ay ang pinakamahusay na halimbawa nito. Ito ay isang babala sa kanya. Hindi na siya naglakas loob na mag-isip tungkol sa paghihiganti sa pamilyang Saxon. Hindi niya kayang saktan ang mga ito. Ang mas mahalagang bagay ngayon ay mag-isip ng paraan para makaalis sa pagiging target ng pamilyang Saxon at mabuhay. Nasaan si Morris? Sa wakas ay nagsalita si Earl matapos ang malalim na pag-iisip. Saglit siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay naging determinado. Itali mo siya. Kailanman ay hindi pa nakaramdam ng ganoong takot si Earl. Isang araw lang ang nakalipas, nagpatuloy pa rin siya sa kung paano siya makakahanap ng pagkakataong makapaghiganti sa pamilya Saxon at kay Ethan. Pero isang gabi lang, kinailangan niyang lunukin lahat ng salitang iyon. Sinampal niya ng malakas ang sarili at sinigurado na hindi na niya iniisip ang mga bagay na iyon. Maghiganti sa pamilyang Saxon. Maghiganti kay Ethan. Iyon ay kasing ganda ng pagpatay sa sarili. Ikaw, anong ginagawa mo? Natutulog pa rin si Morris sa kama nang makita niyang pumasok ang mayordoma kasama ang ilang lalaki para igapos siya. Agad siyang nagising sa takot at galit na sumigaw, "Ako ang young master ng pamilya Fowler. Ano ang sinusubukan mong gawin? Pakawalan mo ako." Sabi ko, "Let go." Sinimulan silang minumura ni Morris, "Pagod na ba kayong mabuhay? Papatayin kayo ng tatay ko." Paumanhin, young Master Morris, ngunit ito ay mga tagubilin mula kay Master. Ikinaway ng mayordomo ang kanyang kamay at nagbigay ng mga tagubilin, "Itali mo siya." Kabanata 766. Tulong. Tulong. Tatay. Patuloy sa pagsigaw at pagsigaw si Morris ngunit lahat ng kanyang pagpupumiglas ay walang saysay. Ang mga tulong na karaniwang magalang sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos ay higit na masaya na ngayon na igapos siya ng maayos o patayin pa nga siya. May kasamaan at galit sa kanilang mga mata. Nakatali si Morris at dinala sa main hall kung saan matagal nang naghihintay si Earl. "Dad, anong ginagawa mo?" Sigaw ni Morris. "Anak mo ako. Ang iyong biological na anak. Kahit na nagkamali ako, hindi mo ako kayang tretuhin ng ganito, di ba? Bilasan mo at kalagan mo ako." Lumapit si Earl at tumingin kay Morris na may kakaibang ekspresyon ng kahinahunan, may guilt at mukhang humihingi ng tawad. "Morris, kailangang tanggapin ng isang tao ang mga kahihinatnan ng kanyang maling gawain, naiintindihan mo ba?" Natigilan si Morris. Hindi pa niya nakitang tumingin sa kanya ng ganoon si Earl. Para bang nagpapalam sa kanya ang kanyang ama at sinasabi ang kanyang huling mga salita sa kanya. Agad na natarante si Morris at mabilis na umiling. "Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Dad, ibaba mo ako. Ako ay nagkamali. Ako ay humihingi ng paumanhin." Pakiramdam niya ay ipapadala na siya sa bitayan. "It's too late," napabuntong hininga si Earl. "Ang taong makakapagpatawad sa iyo ay hindi ako, hindi mo ba naiintindihan?" "Tatay. Don't worry. Nasa pamilya Fowler pa rin ako at ang dalawang kuya mo. Ang pamilya Fowler ay mabubuhay ng maayos, kaya kailangan mo lamang napasanin ang mga bagay na dapat mong panagutin. Bahagi iyon ng iyong tungkulin bilang isang inapon pamilya Fowler." Pagkatapos noon, lumingon si Earl at hindi na makayanang tingnan ang anak. Tara na. Pinangunahan niya ang daan habang ang iba pang mga lalaki ay karge-karge si Morris na parang baboy na naghihintay na katayin. Samantala, sa bahay ng Saxon.
Nagpatuloy si Leo sa paghahanap ng mga paraan upang maunawaan ang iba't ibang koneksyon na nagsama-sama sa makapangyarihang mga pamilya sa Hilaga. Ang misyon na ibinigay sa kanya ni Ethan ay alamin ang lahat ng iba't ibang lihim na pakikitungo at kasunduan ng lahat ng makapangyarihang pamilyang ito sa isa't isa. Siya na ngayon ang nasa tuktok ng kanyang laro. Ito ay lalo na nang malaman ng lahat ang tungkol sa kung paano lumuhad ang mga pinuno ng pamilya Fowler at ang pamilyang Brewer at ang kanilang mga anak upang humingi ng tawad sa kanya. Parang alam na ng lahat na iba na ang pamilyang Saxon kumpara noon, at tiyak na iba na ang Leo na ito sa dati. Lahat ng minamala sa kanya o kahit na hindi pinansin ang kanyang pag-iral bago ito ay nagbago ng kanilang saloobin sa kanya. Lahat sila ay naging mas magalang at wala nang nangahas na maging bastos sa kanya. Dahil dito, dumami ang mga channel ng impormasyon ni Leo. Ano ang sinabi mo? Nag-aalmusal si Leo habang tinitingnan ang nakalap niyang impormasyon. Nang makita niya ang balita kung paano nabura ang pamilya Brewer sa magdamag, hindi niya maiwasang tumingin sa pangalawang pagkakataon. Sinaktan lang siya ng pamilyang Brewer noong nakaraang araw, ngunit dahil ginamit ni Ethan ang kanyang mga kakayahan para takutin sila, lumuhad ang ulo ng pamilya at ang kanyang anak sa harap niya at ang balitang ito ay nakakagulat na. Pagkatapos nito, ang buong pamilya ng Brewer ay pinatay sa isang gabi. Si Ethan ba? Hindi pwede iyon. Agad namang umiling si Leo at ibinasura ang haka-haka na ito. Ginoo. Si Hunt ay hindi isang ordinaryong tao at walang pakialam na gumawa ng ganoon. Kung gusto niyang patayin sila, pinatay na niya sila kaagad. Si Leo ay isang matalinong tao at alam niya na ang isang makapangyarihang tao tulad ni Ethan ay hinding-hindi maghihintay ng hindi kinakailangang parusahan. Kung magkakaroon ng away na aayusin, si Ethan ay maghihiganti kaagad. Saka sino ang gumawa nito? Sino ang maglalakas loob na lipulin ang buong pamilya sa isang gabi? Matagal na rin simula noong nangyari ang ganoon sa norte. Master, ang pinuno ng pamilya Fowler, Earl, ay gustong makita ka, magalang na sabi ng isa sa kanyang mga nasasakupan pagkatapos na pumasok sa silid. Earl. Bahagyang kumunat ang noo ni Leo. Bakit siya nandito? Hindi ko alam, ngunit itinali niya ang isa sa kanyang mga anak, si Morris at dinala rin siya dito. Nakatali sa kanya. Mabilis itong naintindihan ni Leo. Ang pamilya Fowler ay natakot na ngayon. Nawala ang pamilyang Brewer sa loob ng isang gabi at malamang na naisip ng pamilya Fowler na ipinadala ng pamilyang Saxon si Ethan para gawin ito. Marahil ay nag-iisip pa rin ng paraan ng pamilya Fowler para makapaghiganti, ngunit ngayong umaga ay natatakot na silang isipin pa ito. Master, gusto mo bang papasukin sila? Wait, mahinang sagot ni Leo. Hindi ganoon kadaling makapasok sa bahay ko. Iwanan mo sila sa labas. Kabanata 767. Ang pamilyang Saxon ay hindi katulad ng dati. Kahit na hindi ilalantad ni Leo ang koneksyon niya kay Ethan, lahat ng ginawa at sinabi niya ay kumakatawan pa rin kay Ethan. Hindi niya dapat ipahiya si Ethan. Opo, Guro, sagot ng nasasakupan. Sa labas ng bahay ng Saxon. Kalahating oras na ring naghihintay sa labas si Earl. Dati, sasampa na siya sa bubong, sasampalin at susumpin ang lahat ng tao sa bahay ngayon. Pero ngayon, tahimik siyang nakatayo sa gate. Ang mensahe mula kay Leo ay abala siya at hindi siya nakikita ngayon, kaya maaaring maghintay si Earl kung gusto niya. Ang mensaheng ito ay lalong nagparamdam kay Earl ng takot at pagkabalisa. Ito ay pagsubok sa kanya. Nagawa siyang tretuhin ni Leo sa ganitong paraan dahil mayroon siyang kumpiyansa at kakayahang gawin ito. Mas tiyak ngayon ni Earl na ipinadala ni Leo si Ethan para lipulin ang pamilyang Brewer. Napakabisyosong tao. Master, hindi niya tayo makikita. Ano ang dapat nating gawin? Ang mayordomo ng pamilya Fowler ay parehong balisa. Natatakot siyang tumanggi si Leo na makita si Earl dahil napagpasyahan na niyang lipulin din ang pamilya Fowler. Maghihintay kami. Nipatikip ng ngipin si Earl. Kailangan nating ipakita ang ating sinseridad. Ano ang kaunting hinihintay? Maghihintay tayo kahit pinaghintay niya tayo ng isang araw. Namumula na ang mukha ni Morris. Nang makita niyang dumating sila sa bahay ng mga Saxon, alam niya kung bakit siya nakagapos.
Papatayin siya ng pamilya Fowler para mapawi ang galit ng pamilyang Saxon bilang kapalit ng pagkakataong mabuhay. Nagsisi na talaga siya ngayon. Bakit siya pumunta at sinaktan si Leo? Bakit niya sinaktan ang nakakatakot na Ethan na iyon? Gusto lang niyang magmukhang mataas at makapangyarihan at hindi niya inisip na baka mawalan siya ng buhay dahil dito. Bumukas ang gate. Agad namang napatingin si Earl at ang iba pa. Gusto ng ating guro na imbitahan si Mr. Fowler. Salamat. Nakahinga ng maluwag si Earl. Mabilis niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay ng magalang sa mayordomo ng pamilya Saxon at sinabing may malaking paggalang, kailangan kitang guluhin para manguna. Sinundan ng pamilya Fowler ang mayordomo ng pamilyang Saxon sa pangunahing bulwagan ng bahay. Si Leo ay nakaupo sa bulwagan at seryosong gumagawa ng mga tala na may hawak na libro. Narito si Mr. Fowler. Ngumuso lang si Leo at hindi man lang nagtaas ng ulo. Mr. Saxon. Napangiti si Earl at mabilis na tumakbo paarap para salubungin siya ng magalang. Pagbati sa iyo, Mr. Saxon. Hindi siya umasal na parang mas matanda siya. Mas mukha siyang nakababatang bumabati sa isang elder ng pamilya. Mr. Fowler, masyado kang formal sa akin. Ibinaba ni Leo ang libro. Tumangala siya at matalim ang tingin. Iniisip ko, kung hindi ako hinanap ni Mr. Fowler ngayon, kailangan kong kumatok sa iyong pinto ngayong gabi. Agad namang namutla si Earl sa mga salitang ito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Sinabi ba ni Leo na bibisitahin niya ang pamilya Fowler sa gabi para lipulin sila? Ang pamilyang Brewer ay nalipol noong nakaraang gabi. Napalunok si Earl. Wala siyang lakas ng loob na magtanong. Tiyak na hindi niya may tanong kay Leo point blank kung papatayin niya ang buong pamilya Fowler, tama ba? Ho, hindi ko inaasahan na hinihintay mo na ako, I'm so sorry about that. Mabilis na sinubukan ni Earl na ibahin ang paksa, kailangan kitang hanapin, kaya lumapit ako. Sana hindi kita istorbohin sa anumang paraan. Napatingin si Leo kay Earl. Oh, ganoon ba? Nagtataka ako kung bakit mo ako hinahanap. Ito ba ang dahilan kung bakit kita hinahanap? Naramdaman ni Earl na ang nakaupo sa harap niya ay hindi isang binata sa edad na 20. Si Leo ay mas katulad ng isang tusong matandang Zorro na mas matanda at may malalim na pangunawa sa buhay. Dalhin mo siya dito. Mabilis na tumalikod si Earl at sumigaw. Kinaladkad ng mga lalaki sa likod niya si Morris. Natakot si Earl na baka magkamali ang sasabihin ng kanyang anak, kaya mabilis niyang sinigurado na nabusal ang kanyang bibig. Si Morris ay maaari lamang magpatuloy sa pagpupumiglas at gumawa ng mga random na ingay. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha niya. Mr. Saxon, ang pamilya ng Fowler ang nagkamali sa huling pagkakataon. Si Morris ay bata at tanga at hindi alam kung paano kumilos, kaya nasaktan ka niya. Nandito ako para humingi ng tawad sa pamilyang Saxon sa ngalan ng buong pamilya Fowler. Kabanata 768. Napayuko si Earl Fowler ng halos 90 degrees. Sana ay maging mapagbigay ka sa amin at maligtas itong hamak na anak ko. Pwede mo siyang suntukin o pag-alitan, wala akong sasabihin. Kahit nabugbugin niya si Morris hanggang mamatay, hindi maglalakas loob si Earl na magsabi ng kahit ano. Hanggat ang pamilya Fowler ay maaaring makaligtas dito, kung gayon kahit na kailangan niyang isakripisyo si Morris ang nagdala nito sa kanyang sarili. Kung hindi siya nagkaproblema, ang pamilya Fowler ay hindi magugulo ngayon. Mr. Fowler, ang galing mo talaga sa mga formalidad, sambit ni Leo. Pero it's not up to me to decide kung ililibre siya o hindi. Hindi mahalaga kung nasaktan ako ng iyong anak o hindi. Pagkatapos ng lahat, ako lang itong batang punk na walang tinitingala sa kabila ng pagiging pinuno ng pamilyang Saxon, hindi ba? Naku, hindi iyon totoo. Hindi iyon totoo, kumaway si Earl sa kanyang mga braso. Yung na-offend niya ay yung ibang gentleman. Kaya siya ang magdedesisyon kung ililibre niya ang anak mo o hindi. Nagtaas ng kilay si Leo. Gusto mo bang hilingin ko sa kanya na pumunta para tanungin mo siya ng personal? Hindi. Huwag. Pakiramdam ni Earl ay halos lumipad na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan dahil sa kanyang takot. Hindi siya mangangahas na guluhin si Ethan.
Iyon ay kasing ganda ng humihiling na patayin. Mr. Saxon, wala tayong masyadong pakikitungo sa isa't isa kaya marahil hindi mo ako lubos na kilala. Hindi ako yung tipong magtatanggol sa mga anak ko nang walang tanong. Kaya hanggat maaari mo kaming patawarin, maaari kang magtakda ng anumang mga tuntunin na gusto mo at ang pamilya Fowler ay susubukan ang aming makakaya upang masiyahan ang lahat ng gusto mo. Gusto lang niyang ayusin ang usaping ito. Hindi mahalaga kung magkano ang dapat niyang bayaran. Handa na siyang ibigay ang buhay ng kanyang anak. Kaya't wala nang iba pa ang hindi kayang makipaghiwalay ni Earl. Mas mahalaga para sa pamilya Fowler na manatiling buhay at manatili sa hilaga. Walang sinabi si Leo. Habang nanahimik siya, lalong nagpanik si Earl. Pakiramdam niya talaga ay handa na si Leo na lipulin ang pamilya Fowler ng gabing iyon. Kinabahan ng husto si Earl. Hindi niya alam kung ano ang gusto ni Leo at wala ring sinasabi si Leo. Biglang umikot si Earl at sinampal ng malakas si Morris sa mukha. Bilasan mo at yumuko kay Mr. Saxon at humingi ng tawad sa kanya. Galit na sigaw niya. Sa tingin mo ba ay maaari mong saktan ang ulo ng pamilyang Saxon? Dapat mong tanggapin ang mga kahihinatnan ng iyong sariling mga aksyon. Napabuntong hininga si Morris at hindi makapagsalita. Namumula ang kanyang mga mata at baka sa kanyang mukha ang kawalan ng pag-asa at sakit ngunit wala siyang magawa. Hindi man lang siya makalaban dahil pinipigilan siya ng mga tauhan ng kanyang ama. Napaluhod ang nasa likod niya at bumagsak siya sa sahig. Idiniin ni Earl ang ulo ni Morris pababa. Kautaw at humingi ng tawad kay Mr. Saxon. Matapos piliting yumuko ng higit sa 10 beses na sunod-sunod na puno ng dugo ang noo ni Morris. Ngunit nanatiling tahimik si Leo at hindi man lang sumulyap kay Morris. Mababaliw na si Earl. Ano ang gusto ni Leo? Ang pamilya Fowler ay handa na magbigay sa kanya ng kahit ano. Kahit sarili niyang buhay. Hanggat ang natitirang bahagi ng pamilya ay mabubuhay. Mr. Saxon. Nanginginig ang boses ni Earl at pumutok ito. Siya ay naging desperado at ang kanyang buong isip ay napuno ng kakilakilabot na posibilidad na ang pamilya Fowler ay maaaring mapuksa tulad ng pamilyang Brewer. Enough, nagsalita si Leo sa wakas. Marami akong ayaw. Gusto ko lang malaman ang lahat ng koneksyon ng pamilya Fowler sa Long Group, kasama ang lahat ng benepisyo, kasunduan at iba pa. Sabi ni Leo. Basta it's something to do with Long Group, I want to know about it. Kung may makita akong kulang, kailangan kong bisitahin ang iyong lugar ng personal para makuha ang impormasyon. Ang mga salitang ito ay may banta. Medyo natigilan si Earl at hindi sigurado kung bakit gusto ni Leo ang impormasyong ito. Ngunit kung titiyakin nito ang kanyang kaligtasan, handa siyang magbigay ng kahit ano. Oo na. Walang problema. Walang problema. Ang impormasyong ito ay hindi rin partikular na uri ng impormasyon. Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Earl. Iyon lang ba ang gusto ni Leo? Naghintay siya ng ilang sandali. Walang sinabi si Leo, at hindi siya nang ahas na umalis. Ano, hindi pa rin umaalis? Tanong ni Leo. Maya-maya ay darating ang ginoong iyon. Gusto mo ba siyang makita ulit? Kabanata 769. Mabilis na umili si Earl. Kung gayon ang aking anak. Kung ang mga bata ay gumawa ng mga pagkakamali, ito ay kasalanan ng kanilang mga magulang. Mr. Fowler, ibalik mo ang iyong anak at turuan mo siya ng maayos. Kung hindi mo siya mababantayang mabuti, may iba. Nagsalita si Leo na parang tinuturuan ng leksyon ang apo. Kung hindi mo siya hahayaang makaranas ng sakit sa buhay, hindi siya matututo. Sa kanya ikinaway ang kanyang mga kamay. Magalang na pinagsalikop ni Earl ang kanyang mga kamay at umalis upang ihanda ang lahat ng mga bagay na hiniling ni Leo. Pagkaalis ni Earl ay agad na inilapag ni Leo ang libro sa kamay at mabilis na naglakad papunta sa garden sa likod. Nakaupo si Ethan sa harap ng lawa na may hawak na pangingisda. Pinagmasdan niya ang lahat ng isda na lumalangoy sa lawa, ngunit ni isa ay hindi kumagat sa kanyang walang laman na kawit. Ginoo. Hunt, nakangiting sabi ni Leo sabay kuha ng pain sa isda at itinapon ito patungo sa bahagi ng pond kung saan nakaupo si Ethan. Kung walang anumang pain, ang mga isda na ito ay hindi darating.
Ang pain ng isda ay tumama sa tubig ng may splash at lahat ng isda ay lumangoy mula sa lahat ng bahagi ng pond. Nagtipon sila upang labanan ang pain at gumawa ng maraming tubig mula sa lawa. Napatingin si Ethan sa kanya. Mukhang nakuha mo ang iyong sarili ng pain ng isda. May breakthrough point, sagot ni Leo. Ang pamilya Fowler ay kumakatok sa aking pintuan. Sa pamamagitan ng sinabi mo noon, kailangan nating dumaan sa long group para hanapin ang taong nagtatago sa likod ng lahat ng ito. Lahat ng bagay sa Hilaga ay may ilang koneksyon sa long group. Hanggat ibibigay namin ang balanse sa loob ng long group, kung gayon ang sinumang apektado ay hindi na may tatago ang kanyang sarili. Tumango si Ethan. Hindi ko ine-expect na sobrang bait mo. Halos kasing galing mo si Tom. Salamat sa papuri, magalang na pinagsalikop ni Leo ang kanyang mga kamay. Titingnan ko ang bagay na ito ng personal at aayusin ko ang buong network sa loob ng long group sa lalong madaling panahon. Mabuti. Bumangon si Ethan. Pumunta ako ngayon para makipag-usap sa iyo tungkol sa ibang bagay. May problema sa pamilya Legger. Medyo mahigpit ang ekspresyon ni Ethan at naunawaan kaagad ni Leo kung gaano kahalaga ang bagay na ito. Ang pamilya Legger. Bahagya siyang kumunat ang noo. Yung first-tier family. Ang ulo ng pamilya ay si Fabian. Ano, mayroon bang ibang pamilyang Legger sa Hilaga? Hinikayat ni Ethan si kapatid na Geoff na sundan ang kanyang umaatake ng gabing iyon, at ang lalaking iyon ay nakahanap ng daan pabalik sa bahay ng Legger. Sa paghusga sa reaksyon ng pamilya, mataas ang ranggo ng lalaking ito sa pamilya. Ang isang taong napakahalaga ay kailangang maging medyo maimpluwensya sa Hilaga. Ngunit tila kahit si Ethan ay walang anumang impormasyon sa kanya. Ang pamilya Legger ay hindi masyadong sikat sa Hilaga at pinapanatili nila ang isang mababang profile. Ngunit narinig ko na napakahusay nila. Sinisiyasat ni Leo ang lahat ng makapangyarihang pamilya sa Hilaga, lalo na ang ilan sa mga unang antas ng pamilya. Ngunit sa nakaraan, wala siyang akses sa maraming impormasyon at hindi siya nakakaalam ng marami. Ngunit mayroon siyang ilang pangunahing impormasyon sa kamay. Ang pinuno ng pamilya Legger, si Fabian, ay may dalawa pang nakababatang kapatid na lalaki. Ang numero 2, si Floyd Legger, ay nawawala ng maraming taon at tila walang nakakita sa kanya ng higit sa 10 taon na ngayon. Number 3, Frank, ay nahuhumaling sa martial arts. Bago pa niya matapos ang sariling pangungusap, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya habang gulat at hindi makapaniwalang tumingin kay Ethan. Nakatanggap lang si Leo ng isang balita na mataas ang uri. Namatay si Frank. Hindi isinapubliko ang balitang ito, kaya matapos itong mabalitaan ni Leo, hindi na niya ito masyadong pinag-isipan. Ngunit matapos marinig na binanggit ni Ethan ang pamilya Legger, halos tumigil ang kanyang puso. Ginoo. Hunt. Itong Frank. Pinatay ko siya, hindi nag-abalang itago ni Ethan ang katotohanan ito. Siyempre, ito ay dahil sinubukan niya muna akong patayin ngunit hindi siya sapat na malakas para gawin iyon. Napalunok si Leo. Ang lalaking iyon ay nahuhumaling sa martial arts at umabot sa isang hindi kapani-pani walang mataas na antas ng kasanayan. Sa lahat ng kilalang mahusay na manlalaban, tiyak na isa siya sa nangungunang 10. Ngunit sinabi ni Ethan na hindi siya sapat na makapangyarihan. Minsan sinabi ni Ethan ang pinaka-nakakatakot na bagay na naiisip ng utak ng tao. Medyo namutla si Leo. Hindi dahil sa takot siya, kundi dahil sa sobrang pagkatulala niya. Hindi niya masyadong inisip iyon malaman niyang namatay na si Frank. Ngunit sa sandaling nalaman niyang si Frank ang pinatay ni Ethan, bigla siyang nakaramdam ng manhid. Talagang natutuwa siya na ginawa niya ang tamang pagpili. Kung hindi ay mapapawi ang pamilyang Saxon ngayon. Ginoo. Hunt, gusto mong tingnan ko ang pamilyang Legger na ito. Hindi na nagtanong pa si Leo. Alam niya kung anong mga tanong ang dapat niyang itanong at kung ano ang para lang marinig niya. Hindi lang ang pamilya Legger. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa lahat ng unang baitang pamilya sa Hilaga. Bibigyan kita ng 1 linggo para gawin ito. Sapat na ba ang oras na iyon? Kabanata 770. Hindi na nag-abalang magpaliwanag pa si Ethan at dumiretso sa punto. Ito ay sapat na. Hindi rin nagdalawang isip si Leo sa kanyang sagot.
Kahit nabigyan siya ni Ethan ng 3 araw lamang, gagawin ni Leo ang gawaing ito nang hindi kumakain o natutulog. Ngunit ang 1 linggo ay higit pa sa sapat. Si Leo ay nakaipon ng kaunting impormasyon sa nakalipas na ilang taon at siya ay nagkaroon ng higit pang mga channel ng impormasyon matapos ang kanyang katayuan sa Hilaga ay umakyat. Hindi naging problema ang malaman ang higit pa tungkol sa lahat ng mga pamilya sa unang antas. Hindi rin siya itutulak ni Ethan para sa impormasyong itinago ng mabuti ng mga pamilya. May isang taong napakahalaga sa pamilya Legger ay namatay ngunit hindi nila ito ibinalita. Mukhang napaka-espesyal na grupo ng mga tao, tahimik na sabi ni Ethan. Leo, kailangan mong bantayan ng mabuti ang mga koneksyon ng mga makapangyarihang pamilyang ito sa Long Group. Huwag hayaang makalampas sa iyo ang alinman sa kanilang mga network. Naningkit ang mga mata ni Leo. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Ibinahagi ni Ethan ang kanyang mga saloobin kay Leo. Nangangahulugan ba iyon na ang anumang hinahanap ni Ethan ay nasa Long Group? Ginoo. Hunt, huwag kang mag-alala, pinagsalikop ni Leo ang kanyang mga kamay. Hindi kita bibiguin. Hindi na nagsalita si Ethan. Pinananatili niya si Leo sa tabi niya para gawin ang lahat ng mga bagay na ito. Kung hindi, walang kwenta ang pananatili niya rito. Alam niyang malinaw na malinaw kay Leo kung bakit siya nabigyan ng pagkakataon. Pagkaalis ni Ethan, kumilos si Leo nang hindi nag-aksaya ng oras. Ang mga pahiwatig na nakuha niya mula sa pamilya Fowler ay maaaring magamit ng mabuti. Matagal na niyang nahulaan na ang mga lihim ng Hilaga ay nagtatago lahat sa Long Group, at ito ang parehong hula ni Ethan. Kaya lalo pang nagtiwala si Leo sa kanyang direksyon. Hanggat kaya niyang mahukay ang sikreto ng Long Group, magagawa niyang mahukay ang mga sikreto ng lahat ng makapangyarihang pamilya. Ngunit hindi niya alam na may mas malalaking plano si Ethan. Bukod sa pagtatago ng magulong network ng mga benepisyo, itinatago din ng Long Group ang pabago-bagong grupo na tinatawag na Hidden Sect. Ang mga nagtangkang pumatay sa kanya sa Greencliff, ang tumalon sa bahay ng Tanner sa Hilagang Kabundukan at itong si Frank. Lahat sila ay miyembro ng Hidden Sect. Walang ideya si Ethan kung ilang tao sa Hilaga ang sumali sa Hidden Sect. Ito ay maaaring ito, ngunit posible rin na mayroong isang miyembro sa bawat makapangyarihang pamilya. Iyon ay talagang nakakatakot. Ngunit gaano man karami ang naroroon, dudurugin sila ni Ethan sa pamamagitan ng kanyang mga kamay na bakal. Ipinaubaya ni Ethan ang bagay na ito kay Leo at walang pakialam sa proseso. Gusto lang niya ang resulta. Sa kabilang panig, ang plano ng Palmer Group na umakyat sa Hilaga ay pumasok na sa huling yugto nito. Papunta na si Diane dito. Matagal na itong inaabangan ni Ethan. Naiinis si Ethan sa kanyang sarili dahil sa hindi niya makatabi si Diane sa mga oras na ito at na-miss niya ito ng husto. Magagamit lang niya ang kaunting oras na mayroon sila sa telepono para subukang paginhawahin ang sarili, ngunit napagtanto niyang lalo lang niyang nami-miss si Diane kaysa dati. Mukhang excited si Big Boss, napatingin si number 6 kay Ethan mula sa malayo at bangulong, hindi ko pa nakita si Big Boss na ganito. Darating si Boss Diane, kaya syempre excited siya, pang-iinis ni number 5. Ang kawalan ay nagpapalamang sa puso. Bata ka pa kaya hindi mo naiintindihan ang mga ganyang bagay. Sino bang may sabi na bata ako? Sok, sabay na tayong naligo, para bang hindi ko nakita ang liit mo. Damn it. Babatukan kita. Puno ng ngiti si Ethan. Napaka-good mood niya, nag-hum pa siya. Kuya Ethan, papunta na ang CEO Palmer. She'll land in an hour, I'll arrange for someone to pick her. Ibinaba ni Owen ang telepono pagkatapos kumpirmahin ang schedule ni Diane. Nako, ako na mismo ang susando sa kanya. Tumayo si Ethan at agad namang sumunod si Kuya Geoff sa likuran niya. Hindi siya mapakali sa number 5 at number 6 na nag-aaway pa rin. Hindi ba alam ng dalawang batang ito na mas mahalaga ang pamamaraan kaysa sa laki? Hinatid ni Kuya Geoff si Ethan patungo sa airport para sunduin si Diane. Samantala, si Diane ay nasa eroplano at nakasandal siya sa upuan para makakuha ng kaunting shot-eye. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay ang tawag sa kanya ni Angelica bago siya sumakay ng eroplano. Kung ayaw mong mapahamak si Ethan, halika at hanapin mo ako.
Nagdulot ng pinsala kay Ethan. Natakot si Diane at agad na nag-alala. Kahit na namatay siya o kailangan niyang dumaan sa matinding pagpapahirap, ayaw niyang makitang masaktan si Ethan. Si Ethan ay naging bahagi na ng kanyang sariling buhay. Paano niya natitiis na mawala siya? Kabanata 771. CEO Palmer, lalapag ang eroplano sa loob ng 1 oras, huwag kang masyadong mabalisa. Naisip ni Ashley na balisa si Diane dahil gusto niyang makita si Ethan sa lalong madaling panahon. Si Kuya Ethan ay naghihintay na sa iyo sa airport. Ashley, hindi ko hahanapin si Ethan, kailangan ko munang pumunta sa ibang lugar, sabi ni Diane. Huminto siya sandali, pagkatapos ay idinagdag, huwag mong sabihin kay Ethan. Nagulat si Ashley. Hindi mo nahahanapin ni Diane si Ethan. Alam niyang matagal nang inaabangan ni Diane ang araw na ito. Si Diane ay nagtatrabaho ng husto araw-araw upang makapunta siya sa Hilaga sa lalong madaling panahon upang makipagkita kay Ethan. Bakit siya pumunta sa ibang lugar? At bakit hindi niya hinayaang sabihin ni Ashley si Ethan? CEO Palmer. Ashley, huwag ka nang magtanong. Umiling si Diane. Ay pangako mo lang sa akin. Sige na. Alam ni Ashley na walang ginawang padalos-dalos si Diane. Sobrang namiss niya si Ethan at hindi na siya makapaghintay na makita siya, kaya malamang na may mahalagang dahilan kung bakit pumunta si Diane sa ibang lugar. Samantala, sa bahay ni Leger. Malungkot ang hangin sa bahay, at napakabigat, nahihirapan akong huminga. Nagluluksa pa rin ang buong pamilya Leger para kay Frank. Ang sakit at puot sa kanilang mga puso ay pinigilan ng sukdulan. Nakaupo si Fabian sa main hall na parang isang haligi. Hindi siya kumikibo ng isang buong araw. Lumalim na ang karaniwang kalmadong tingin niya. Sila ngayon ay malisyoso at mamamatay tao. Frank, lagi kitang pinapagalitan at sinusungitan para sa ikabubuti mo. Sakto lang dahil natatakot ako na dumating ang araw na ito, malamig na sabi ni Fabian. Ang landas na iyong pinili ay may napakalaking bilang ng mga panganib, at ito ay 100 na patungo sa isang patay na dulo. Malakas na pumutok ang kanyang mga buko. Ang lahat ng kanyang mga ugat ay nag-pop up at mukhang nakakatakot. Wala akong pakialam kung sino yon. Walang sino man ang pinapayagang pumatay sa iyo. Dahil kapatid kita. Isang miyembro ng pamilya Leger. Pagbayaran ko ang mamamatay tao mo para dito sa buhay niya. Biglang naglabas ng hindi kapani-pani walang malakas na aura si Fabian. Kung may martial artist man ang naririto, magugulat siya kung gaano kahusay itinago ni Fabian ang kanyang kakayahan. Sa labas, si Fabian ay mukhang maamo at masipag mag-aral. Ngunit siya ay talagang isang napakahusay na manlalaban. Isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan. May nahanap ka na ba? Matigas na tanong ni Fabian. Mayroon akong ilang mga pahiwatig, sagot ni Jason. Sa araw na iyon, ang pamilya Fowler at ang pamilyang Brewer ay parehong dumalo sa party ng hapunan na inorganisa ng pinuno ng pamilyang Saxon, si Leo, at nakipag-usap kay Leo. Malamang, mayroong isang napakahusay na manlalaban sa pamilyang Saxon na napakalakas na ang mga pinuno ng pamilyang Brewer at ang pamilyang Fowler at ang kanilang mga anak ay lumuhad sa harap ni Leo upang humingi ng tawad sa kanya. Pinaikit ni Fabian ang kanyang mga mata. Ang pamilyang Saxon. Kaya ito talaga ang pamilyang Saxon pagkatapos ng lahat. Para mapayuko at humingi ng tawad ang isang manlalaban sa mga pinuno ng dalawang makapangyarihang pamilya, kailangan niyang maging manlalaban sa antas ng Grandmaster. Ngunit hindi ba ang Grandmaster level fighter ng pamilya Saxon ay namatay sa Starling City? Gayun din, ang pamilyang Saxon ay dumanas ng kakilakilabot na pagkalugi at malapit ng masipin palabas ng Hilaga. Ngunit isang bagong ulo ng pamilya ang lumitaw at siya ay bumangon ng napakalakas. Ang bagong pinuno ng pamilyang Saxon ay halos hindi kilala at walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya. Siya pala ay itinatago ang kanyang tunay na potensyal sa lahat ng ito at siya ay napakabata rin. Maraming naghihinala na may umaatres sa kanya, ani Jason. Hindi na kailangang maghinala, ito ay dapat ang katotohanan. Ito ay imposible para sa isang tao na gumawa ng isang turnaround sa Hilaga. Halos lahat ng kinabukasan ay itinakda mula noong siya ay isinilang. May iba pa ba? Tanong ni Fabian.
Nawala na ang highly skilled fighter na iyon, parang hindi na siya nagpakita. 2 beses na akong nakapunta sa Saxon House at wala akong napansin na mga skilled fighters na ganyan sa paligid, sabi ni Jason. Kaya napaka-posible na ang isang makapangyarihang taga-suporta ay pansamantalang pinahiram kay Leo ang manlalaban na ito. Mas lalong naging masama ang ekspresyon ni Fabian ngayon. Papalapit na ito sa nahulaan niya. Kabanata 772. Ang pamilyang Saxon ay nasa tuktok ng kanilang laro pagkatapos ng paghakbang sa buong pamilyang Brewer at pamilya ng Fowler. Si Leo ay naging napaka-busy lately at sa ibabaw, mukhang sinusubukan niyang buuin muli ang prestihiyo ng pamilya, ngunit natatakot ako na mayroon siyang iba pang mga motibo. Nalaman ko rin na may mga pakikitungo si Leo sa isang taga Greencliff. Greencliff. Ito na naman ang mga taong Greencliff na ito. May chismis na sinusuportahan ng pamilyang Long ang Greencliff upang lumikha ng bagong kapangyarihan para lamang pukawin ang Hilaga at alisin ang lahat ng banta sa Long Group. Hindi ito lihim sa pinakamataas na antas ng makapangyarihang mga pamilya sa Hilaga. Palmer Group ay papasok sa Hilaga sa lalong madaling panahon at mayroon akong balita na ang CEO ng Palmer Group, si Diane, ay papunta na dito. At may makikilala siyang tao. WHO. Angelica Long. Ang mahabang pamilya. Lahat ay nakumpirma na ngayon. Ang Palmer Group at ang Long family ay malinaw na konektado sa isa't isa sa ilang paraan o iba pa. Kung talagang sinusuportahan ng pamilyang Long ang Palmer Group mula sa Greencliff o konektado sila sa ibang paraan ay hindi na mahalaga. Tumayo si Fabian at napuno ng nakamamatay na hangin ang bulwagan. Para na siyang mabangis na tigre na nagtago sa loob ng maraming taon. Ngayon ay ibinuka niya ang kanyang bibig upang ipakita ang matatalas na ngipin sa loob. Ang Long family. Naisip mo ba na ang pamilya Leger ay madaling mabuli? Paano kung ikaw ay isang napakalakas na pamilya? Akala mo matatakot ako sayo? Anong biro? Dahil pinawalan mo ako ng isang kapatid, gagawin kitang mawala ng isang anak na babae. Malamig na deklara ni Fabian. Nilinggan niya si Jason nang mas tumindi ang pamatay na hangin na lumalabas sa kanya. Master, hindi pa kumpirmado ang impormasyong ito. Gusto mo bang kumilos? Tanong ni Jason na may malaking paggalang. Mas gugustuhin kong patayin ang mali kaysa makaligtaan ang isa. Utos ni Fabian, Jason, gagawin mo ito para sa akin ng personal. Magsama ka ng 10 lalaki at patayin si Angelica. At ang Diane Palmer na iyon. Wala akong pakialam kung ang Palmer Group ng Greencliff ay may kinalaman sa Long family o wala at hindi mahalaga. Hanggat may posibilidad, mas gusto ko na lang siyang patayin. Babayaran ko ang pamilya Long at ipaalam sa kanila na maling tao ang kanilang napiling papatayin at nakagawa sila ng matinding pagkakamali. Ang pamilya Leger ay hindi isang pamilya na maaari nilang gawin ang anumang gusto nila. Nakuha ko. Sagot ni Jason. Umalis si Jason, habang si Fabian naman ay umupo ulit sa upuan niya. Ang nakakatakot na hangin sa paligid niya ay nawala sa isang iglap. Ilang saglit lang ay tumahimik na siya at mukha na siyang maamong matanda. Walang sino man ang mag-aakalang mas malakas pa kaysa kay Frank ang nakamamatay na hangin na pinalabas niya kanina. Kasabay nito. Bumaba na si Diane ng eroplano ngunit hindi siya lumabas sa paraang dapat niyang gawin. Umalis siya sa kabilang labasan at may naghihintay na sa kanya na sasakyan. Pasok. Binaba ni Angelica ang bintana at nakita ni Diane ang medyo walang pakiramdam na mukha nito. Pumasok si Diane at humarap kay Ashley, huwag kang mag-alala sa akin, hindi niya ako sasaktan. Babalik ako saglit. Baka sa mukha ni Ashley ang pag-aalala. Lalo siyang nabalisa nang mapagtantong si Angelica ang nagmamaneho. Ito ang babaeng huling pumunta sa Greencliff at sinabing gusto niyang ibigay sa kanya ni Diane si Ethan, at sinadya pa niyang gamitin ang Long Group kapalit ni Ethan. Talagang nakikipagkite sa kanya si Diane. Malakas na umilo ang makina ng sasakyan at mabilis na nawala sa di kalayuan. Unti-unting nawala ang tunog ng makina. CEO Palmer. Naikuyom ni Ashley ang kanyang mga kamao at hindi alam ang gagawin. Sinabihan siya ni Diane na ilihim ito, ngunit nag-aalala siyang baka may mangyari kay Diane. I don't care anymore, nagdikit ang ngipin ni Ashley. Mawawasak ang puso ni Kuya Ethan kapag may nangyari kay CEO Palmer.
Who cares kung pag-alitan niya ako o sampelan man lang. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Ethan. Sinagot ni Ethan ang tawag pagkatapos ng 2 ring. Sa sobrang pananabik ni Ashley, mabilis siyang sumigaw, "Kuya Ethan, umalis na si CEO Palmer kasama ang Angelica Long na iyon." Kabanata 773. Naghihintay pa rin si Ethan sa arrival hall para kay Diane. Agad siyang kumunat ang noo nang marinig ang sinabi ni Ashley. "Sabi mo sino?" "Angelica." Halos tumalon si Ethan. Bakit siya umalis kasama si Angelica? Parang maiiyak na si Ashley. Mabilis na nagtanong si Ethan, anong sasakyan ang nasakyan niya? "Naaalala mo ba ang numero ng plaka?" Sige. Ibinaba ni Ethan ang tawag at tinawagan si Leo. "Subaybayan ang kotseng ito para sa akin, Nor 7366C. Alamin kung nasaan ito ngayon." Binaba niya ang tawag at sumakay sa kotse. Pinaandar na ni Kuya Joff ang makina. Inapakan niya ang accelerator at agad na pinaandar. "Angelica, kung maglakas loob kang saktan si Diane, hindi kita bibitawan." Isang nakakatakot na galit ang nakasulat sa buong mukha ni Ethan. Kahit childhood friend niya si Angelica, hindi magiging mabait si Ethan sa kanya kung maglalakas loob siyang saktan si Diane. Ang sasakyan ay umuungal sa di kalayuan na parang isang mabangis na hayop. Samantala, umupo si Diane sa front passenger seat. Wala siyang ekspresyon sa mukha habang nakaharap sa harapan. "Bakit sa tingin mo hindi kita sasaktan?" Tanong ni Angelica habang nagmamaneho. "Honestly, I really wish na mawala ka." Pagkatapos ay babalik si Ethan sa tabi ko. Hindi mo gagawin," sagot ni Diane. "Kung ganyan kang babae, hinding-hindi mahuhulog si Ethan sa'yo." Huminto siya sandali, pagkatapos ay nagdagdag ng isa pang linya kung sakaling magkamali si Angelica ng ideya, ngayon lang niya ako gusto. Humalaklak si Angelica, ngunit hindi sigurado si Diane kung ano ang ibig sabihin ng tawa na iyon. Nanatili sa harap si Angelica at nagsimulang humakbang ng mas malakas sa accelerator. Parang iyon lang ang paraan para pakalmayan ang sarili. Nanatiling tahimik ang dalawa. Ang kotse ay umalis sa airport at pumunta sa highway ngunit hindi patungo sa lungsod. "Saan mo ako dadalhin?" tanong ni Diane. Napakalmado ng boses niya at hindi natatakot o kinakabahan man lang. "Hindi ka ba natatakot?" Mas mabilis pa ang pagmamaneho ni Angelica kaysa kanina. "Natatakot ako," sagot ni Diane. "Kung natatakot ka, bakit mo ako iniwan? Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka?" Nadidismaya si Angelica at halata sa boses niya. Ayaw niyang makitang patuloy na kalmado si Diane. Dahil natakot siya, dapat ay makikita ito sa kanyang mukha. Kung natatakot siyang mamatay, dapat niyang sabihin iyon. Ngunit wala siyang sinabi o ginawa at nakinig pa nga kay Angelica ng masunurin. Bakit nagkaroon ng kalokohang babae sa mundo? Ayokong may mangyari kay Ethan, saglit na natahimik si Diane at baka sa mukha niya ang pag-aalala. Basta ayos lang siya, hindi mahalaga kung ano ang mangyari sa akin. Pakiramdam ni Angelica ay nababaliw na siya. Bigla niyang pinahihit ang manibela para lumabas ng highway, binilisan niya ng husto tapos biglang natapakan ang preno. Malakas tumili ang sasakyan at ang mga gulong ay parang naglalabas ng usok. Medyo namutla si Diane. Nagkaroon siya ng takot. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang dibdib at dahan-daang bumantong hininga. Actually natakot siya. Nakaramdam siya ng takot simula nang makatanggap siya ng tawag mula kay Angelica. Hindi siya nag-aalala sa sarili niya. Nag-aalala siya kay Ethan. Natatakot talaga siya na baka may mangyari sa kanya. May mga panganib na nagtatago sa lahat ng dako sa Hilaga. Habang nalaman niya ang tungkol sa rehiyong ito, mas nadama ni Diane na ang pag-akyat sa Hilaga ay maaaring isang pagkakamali. Kahit na ang Palmer Group ay nagpatuloy lamang sa pag-unlad sa Greencliff o sa Fairbanks lamang, gusto niya lamang na magkasama ang kanyang pamilya at nasa tabi niya si Ethan. Ngunit nangako siya noon kay Ethan na maging mas mahusay at magsisikap na tumulong sa mas maraming tao. Nang kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagtulong sa iba at kay Ethan, talagang nalungkot si Diane. Hindi mo ba kayang isipin ang sarili mo kahit minsan lang? Huminga ng malalim si Angelica at nagsimulang mag-rants na parang naglalabas ng galit. Lagi mong iniisip ang iba o iniisip mo si Ethan?
Hindi mo ba kayang isipin ang sarili mo? Nabubuhay ka para sa iyong sarili. Hindi para sa iba. Pwede bang itigil mo na ang pagiging mabait sa lahat ng oras? Napasigaw siya habang ang ekspresyon niya ay parang galit, balisa at bigo at the same time. Parang kahit gaano pa ka-outstanding si Angelica, she was always missing one thing when she compared herself to Diane, and that was the one thing na nagustuhan ni Ethan kay Diane. I just want to be myself, mahinang sagot ni Diane. Sabi ni Ethan, kailangan ko lang maging sarili ko. Sabi ni Ethan. Sabi ulit ni Ethan. Palagi na lang kung ano man ang sinabi ni Ethan. Kabanata 774. Napahawak si Angelica sa kanyang buhok at hindi niya alam kung paano kakausapin si Diane. Talagang talo siya sa ganoong babae. Paano niya tatanggapin ang pagkatalo ng maluwag sa loob? Sa mga tuntunin ng background ng pamilya, si Angelica ay mula sa Long family, isang pamilya na may sapat na kapangyarihan upang pumatay ng 100 pamilya ng Palmer sa ilang segundo. Pagdating sa talento, si Angelica ay ang maalamat na corporate goddess of the North na nagtayo ng isang imperyo tulad ng Long Group mula sa simula. Ang maliit na Palmer Group ni Diane ay hindi maikukumpara sa Long Group. Kung hitsura o figure ang pinag-uusapan, siguradong hindi siya mas mababa kay Diane. Ngunit natalo siya. Pinrotektahan ni Ethan si Diane mula sa lahat ng panig at hinawakan siya sa kanyang mga kamay. Ginamit niya ang lahat ng mayroon siya upang protektahan ang kanyang pinakadalisay at inosenteng panig, at hindi man lang gustong kilalanin si Angelica. Ilang beses na itong iniyakan ni Angelica. At ngayon, hindi na rin niya napigilan. Sumandal siya sa manibela at nagsimulang umiyak. Patuloy lang siya sa pag-iyak at hindi nagsalita. Biglang hindi alam ni Diane ang gagawin. Gusto niyang malaman kung anong panganib si Ethan at kung may magagawa ba siya. Kahit na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili, handa siya. Pero hindi niya kayang tanungin si Angelica sa ganoong sitwasyon. Ayos ka lang. May lumitaw na kamay sa manibela na may kapiraso tissue. May pag-aalala at pag-aalala sa boses ni Diane habang sinasabi niya, huwag ka nang umiyak, okay? Tumangala si Angelica sa tissue sa kamay ni Diane at mariing itinikom ang kanyang labi. Nagkaroon nga siya ng gana na tapakan ang accelerator sa abot ng kanyang makakaya at saka ipinikit na lang ang kanyang mga mata kanina. Ngunit hindi siya nang ahas na gawin iyon sa huli. Nang tingnan niya kung paano nalilito si Diane at nag-aalala pa nga sa kanya, biglang inayos ni Angelica ang kanyang iniisip. Salamat. Tumigil sa pag-iyak si Angelica. Kinuha niya ang tissue kay Diane at pinunasan ang luha niya. Sinabi ko sa iyo na si Ethan ay nasa panganib, ngunit iyon ay isang kasinungalingan, pag-amin ni Angelica. Nagseselos lang ako sa iyo at ayokong makipagkita ka kay Ethan. At kanina, naisipan ko pang patayin ka. Hindi mo gagawin. Bakit niya ito nasabi ulit? Pakiramdam ni Angelica ay nababaliw na siya. Naisip ba ni Diane na lahat ng tao sa mundong ito ay kasing bait at kasing laki ng puso niya? Paano pa nabubuhay ang isang babaeng walang muwang sa mundong ito? Tumingin si Angelica kay Diane ng buong minuto. Sa wakas nalaman ko na kung bakit ka gustong-gusto ni Ethan, at kung bakit siya nagsisikap na protektahan ka at pigilan kang madungisan ng mundo. Baka sa mukha niya ang pagkadismaya, pero gumaan din ang loob niya sa sinabi nito ng malakas. Kahit naiinis ako, tama ka. Hindi kita sasaktan. Hindi ko kaya. Ayaw nang sabihin ni Angelica at handa siyang pabolaikin si Diane kay Ethan. Nang i-restart na niya ang sasakyan, may narinig siyang nakakatakot na tunog. Malakas na yumanig ang sasakyan at parehong napasigaw sa gulat ang dalawang babae sa kotse. Dalawang bomba ang narinig. May nag-bust ng gulong. Nagulat si Angelica. Tumangala siya at nakita niya ang mahigit 10 lalaki na tumatakbo mula sa likod ng mga puno. Namutla ang mukha niya. Hindi na makagalaw ang sasakyan. Tumakbo. Hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Angelica ang ganitong sitwasyon. Ngunit walang nakakaalam na lumabas siya ngayon. Kaya ang mga taong sumunod sa kanya ay malinaw na mga taong may masamang intensyon. Agad niyang tinanggal ang kanyang seatbelt at sumigaw, masama sila, tumakbo. Agad na binuksan ni Angelica ang pinto ng kotse at wala ng oras na pakialaman si Diane.
Nagtagal si Dayan para maintindihan ang nangyayari. Sinubukan niyang tanggalin ang kanyang seatbelt ngunit natigil ito. Nagsimula siyang magpanik at tumingin sa mga lalaking tumatakbo sa kanya. Hindi siya sigurado kung makakatakas siya. Sino ang mga taong ito? Nagtatakbo sila patungo sa kotse na may masasamang mukha at mamamatay tao, at sila, may hawak silang mga armas. Kabanata 775. Agad na namutla ang mukha ni Dayan. Nangangamba ang panganib. Patayin siya. Itinuro ng isa sa mga lalaki si Angelica na nagtatangkang tumakas. Agad na nahati ang mga lalaki sa dalawang team para palibutan si Angelica. Naghanda na sila para masigurado na walang paraan si Angelica. Nagsimulang magpanik si Angelica nang mapagtanto niyang nakablock siya sa lahat ng panig. Nandito ang mga taong ito para patayin siya. Marami siyang kaaway, at ang pamilyang Long ay maraming kaaway din. Siya ay dumaan sa maraming mga pagtatangka ng pagpatay sa Hilaga mula noong siya ay bata, ngunit hindi siya kailangang mag-alala dahil palagi siyang may mga bodyguard upang ayusin ang mga taong ito at protektahan ang kanyang kaligtasan. Maraming beses, lahat ng mga panganib na ito ay nalutas bago pa niya ito napagtanto. Pero mag-isa siyang lumabas ngayon at sadyang umiwas sa lahat ng bodyguards dahil gusto niyang makipagkita kay Dayan mag-isa. Hindi niya inaasahan na masusundan siya. Dahil wala ng daanan, naisip na lamang ni Angelica na magtago sa sasakyan. Kung mananatili siya sa kanlungang lugar na iyon, mas magiging ligtas siya at may pagkakataon para sa kanyang mga bodyguard na iligtas siya. Sa sandaling napagtanto nilang nawawala siya, tiyak na tatakbo sila para hanapin siya. Sinusubukang tumakas. Saan ka sa tingin mo pwedeng pumunta? Nakamaskara si Jason Myers at malamig siyang nanunuya. Miss Long? Huwag ka nang mag-isip tungkol dito. Walang magliligtas sa iyo ngayon. Napatay ko na lahat ng bodyguards mo habang papunta dito. Nadurog ang puso ni Angelica. Walang sino man sa pamilyang Long ang nakakaalam na lumabas ka ngayon, at kahit nagawin nila, aabot lang sila sa tamang oras upang kunin ang iyong bangkay. Mukhang hindi naman nagmamadali si Jason habang pinagmamasdan ang pamumutla ng mukha ni Angelica. Maghintay ka lang na mamatay, mas mabuti ang pakiramdam mo sa ganoong paraan. Sino ka? Sigaw ni Angelica habang nakasandal sa pinto ng sasakyan. Napatingin siya sa mga lalaking nakamaskara sa harapan niya. Hindi pa niya narinig ang mga boses nila noon. Ang mga ito ay hindi mga tao mula sa Long Group o sino mang karaniwan niyang nakakausap. Sino ang nagtangkang pumatay sa kanya? Kung sino tayo ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung sino ka. Malamig na tawa ni Jason. Masyadong dominante at masyadong matako ang pamilya Long, kaya pinatay nila ang isang tao na hindi nila dapat at kailangang magbayad ng mahal para dito. Ang iyong buhay ay magsisilbing babala lamang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Tama na ang usapan, ihatid na natin si Miss Long. Isa sa kanila ang naglabas ng punyal. Namutla ang mukha ni Angelica at pinagpapawisan ang mga palad. Itigil mo yan. Isang babaeng-babae ngunit kakaibang determinado at matapang na boses ang sumigaw. Tumakbo si Dayan palabas ng sasakyan at tumayo sa harap ni Angelica. Tinitigan niya si Jason at ang mga lalaki. Hindi mo siya mapapatay. Napaluha si Angelica nang makitang nakatayo sa harapan niya si Dayan. Bakit sinubukan pa rin ni Dayan na protektahan siya kung maaari siyang mamatay sa paggawa nito? Nabaliw ba siya? Akala ba niya nagkukunwari lang ang mga asasin na ito? Baka mamatay siya. O may isa pa. Bahagyang ipinikit ni Jason ang kanyang mga mata. Dayan Palmer mula sa Palmer Group. Magkalaban ng Palmer Group at Long Group, di ba? Kaya bakit mo siya pinoprotektahan? Nagtakip ng ngipin si Dayan. Dahil inosente siya. Tumawa ng malakas si Jason. Inosente. Lahat ng namatay ay inosente. Marahil lahat ng tao sa mundong ito ay inosente. Ngunit ang ilang mga tao ay nararapat lamang sa kamatayan. Hindi dahil nakagawa sila ng anumang mali, ngunit ang kanilang pinagmulan at ang kanilang pagkakakilanlan lamang ay isang kasalanan na karapat-dapat sa kamatayan mismo. Tabi ka. Dayan, tumabi ka. Sigaw ni Angelica. Hindi ko kailangan na protektahan mo ako, kaya tumabi ka. Kabanata 776.
Paano papayag si Angelica na ang isang mahinang babae na tulad ni Diane ay tumayo sa kanyang harapan at protektahan siya? Basag ang boses ni Angelica habang sinisigawan si Diane. Ngunit tumanggi si Diane na kumilos. Iniunat niya ang kanyang mga braso at nagpatuloy sa pagtayo doon. Diane, nagkakamali ka. She's not innocent at all, sabi ni Jason. Nang magsimula ang babaeng ito ng long group, marami siyang ginawang masama. Inagaw at dinaya niya ang iba sa kanilang mga bagay at naging sanhi din ng pagkamatay ng maraming tao. Hanggat sino man ang humahadlang sa kanyang paraan o sa paraan ng pamilya Long, ang mga taong iyon ay mapapawi. Sa palagay mo, ang Long Group ay maaaring maging kung ano ito ngayon dahil nagnenegosyo siya ng legal at etikal. Tumutulo ang sarcasm sa bisyo ni Jason. Sinulyapan niya si Angelica at kumukulo ang pagpatay sa kanyang mga mata. Walang sino mang nakikinabang sa Long Group ang may malinis na kamay. Namutla na ngayon ang mukha ni Angelica. Pakiramdam niya ay may humila sa lahat ng sapin ng pagkukunwari niya at ngayon ay nanlamig ang buong katawan niya, na para bang umiihip ang malamig na hangin. She had tried to maintain her own image as much as possible in front of Diane, pero pakiramdam niya ay nakahubad siya ngayon sa harapan niya. So, gusto mo pa ba siyang iligtas? Tumingin ng masama si Jason kay Diane. Oo, gusto ko pa rin siyang iligtas. Hindi na kailangang isipin ni Diane ang tungkol dito at nanatiling determinado ang kanyang boses. Mali ang ginawa niya at maaaring talagang karapat-dapat na mamatay. Pero hindi kayo ang dapat pumatay sa kanya, kaya hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman sa inyo. Ha. Pakiramdam ni Jason ay narinig niya ang pinakamalaking biro sa kanyang buhay. Nakakatawa ito para sa kanya, ngunit may kakaiba ring pakiramdam sa kanyang puso. For that one moment, ayaw na niyang patayin si Diane. Ngunit ito ay para lamang sa sandaling iyon. Matagal nang nanlamig ang kanyang puso. Sayang, hindi ko lang siya papatayin ngayon, papatayin din kita. Bumalik ang tingin ni Jason sa dati nitong nagyayelo at walang pakiramdam. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sumigaw, atake. Tatlong lalaki na may dalang punyal ang tumakbo at tinatakan ang tanging ruta ng pagtakas ng dalawang babae. Kung ang matatalas na talim na iyon ay lumapit kay Diane at laslasin ang kanyang lalamunan, tiyak na mamamatay siya. Ngunit nakatayo pa rin siya doon. Nakatayo pa rin siya sa harap ni Angelica. Kahit na kailangan niyang mamatay, gusto pa rin niyang protektahan si Angelica. Humihikbi na si Angelica nang mahigpit niyang hinawakan ang door handle. Wala nang takot sa puso niya. Nakaramdam lang siya ng paumanhin kay Diane, nahihiya sa sarili, at matinding panghihinayang. Ang ilang mga bato ay biglang lumipad mula sa kung saan. Sakto silang dumapo sa mga kamay ng tatlong lalaki, dahilan para malaglag nila ang mga punyal sa kanilang mga kamay at kumakalampag sila ng malakas sa lupa. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jason at mabilis siyang lumingon upang makita ang isang mukha na papalapit sa kanila na parang isang mabangis na hayop, at ang nakamamatay na hangin na lumalabas mula sa lalaking ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Lahat kayo humihingi nito. Umungol si Ethan at nagningning ang mga mata. Tumakbo siya papunta sa mga lalaki at naabot sila sa isang iglap. Para siyang baliw na dragon na lumabas sa dagat at naging sanhi ng pagtaas ng alon ng 10,000 talampakan. Si Ethan ay parang nagagalit na dragon. Siya ay hindi kapani-pani, walang mabilis at mabangis, at walang nakakaalam kung ano ang gagawin. Naramdaman ng lahat ng lalaki na maging ang kaluluwa nila ay nanginginig ng titigan sila ni Ethan. Lahat sila ay nakaugat sa lupa. Natigilan si Jason ng isang saglit, ngunit nang makawala siya rito, nasa harapan na niya si Ethan. Isang suntok. Wala nang nagawa si Ethan. Isang suntok lang ang ipinadala niya at marahas na nanliit ang mga mata ni Jason. Ramdam niya na kahit parang mabagal ang paggalaw ng mga kamao ni Ethan ay talagang kasing bilis ng kidlat ang mga ito. Kusang gumanti si Jason sa pamamagitan ng paglalagay ng dalawang kamay sa harap niya at direktang kinuha ang suntok ni Ethan. At the same time, hindi na siya nagdalawang isip pa. Bahagya siyang makbang sa lupa at mabilis na umatras para mapahina ang impact ng suntok ni Ethan. Bigla niyang napagtanto na ang suntok na ito ay talagang nakakatakot. Kung hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya, masasaktan siya ngayon.
Pero biglang nagbago ang ekspresyon ni Jason. Nagawa niyang i-redirect ang impact ng mga kamao ni Ethan, ngunit nang dumapo ang kamao ni Ethan sa kanyang mga braso, bigla niyang naramdaman na ang mga kamao na tila hindi masyadong lumapat sa kanya ay nagawang magpakawalan ng puwersa na tumama sa kanya sa alon. Sunod-sunod na alon ang bumagsak sa kanyang mga braso. Malakas na bulalas ni Jason. Ang mga buto sa kanyang mga braso ay pumutok ng malakas at nabali dahil sa impact. Lalo siyang namutla at nagsimulang umusad ng mas mabilis kaysa kanina. Pero hindi siya binitawan ni Ethan. Sinusubukan pa rin bang tumakbo? Sigaw ni Ethan habang sinuntok ulit. Ang sino mang magtangkang pumatay sa aking babae ay tiyak na mamamatay. Kabanata 777. Ang suntok na ito ay mas mabilis pa kaysa sa huli. Mas malakas. Mas mabangis pa. Mas nangingibabaw pa. Malakas na tumama ang suntok sa dibdib ni Jason at agad na bumagsak ang dibdib nito. Si Jason ay parang saranggola na naputol ang tali nang lumipad siya ng ilang talampakan palabas at bumagsak sa lupa. Ibinuka niya ang kanyang bibig para lamang tumalsik ng dugo. Namumutla na ang kanyang mukha at puno ng takot ang kanyang mga mata. Nakakatakot ang lalaking ito. Kailan nagkaroon ng nakakatakot na manlalaban ang hilaga? Bumagsak siya sa lupa at natanggal ang maskara niya. Magulo ang buhok niya at puno ng dugo ang labi. Napatingin siya kay Ethan at huminga ng malalim kahit sira na ang ribcage niya. Ang takot at gulat sa kanyang mga mata ay patuloy na lumaki. Ikaw ang pumatay kay Master Frank. Bigla naman itong natauhan ni Jason. Sinuri niya ang katawan ni Frank noon. Siya ay may kabuoang 18 sirang buto. Ang lahat ng kanyang mga buto ay nabali sa pamamagitan ng malupit na puwersa, at hindi ba ang binatang ito ay nagpakita lamang ng isang diskarte sa boxing na may bisyo at dominanteng sapat upang makamit ito. Ang mas nakakagulat na bahagi ay kung paano ang mga panloob na organo ni Frank ay naging halos putik. Gaano kitikot ang mga kamao ni Ethan? Nang makita ni Diane kung paano lumaban si Ethan na parang galit na dragon, talagang natakot si Diane. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito at napagtanto na maaaring hindi na niya nakita si Ethan. Bumagsak si Angelica sa lupa at nawala ng lakas sa sobrang takot. Nakita niya kung paano naging parang mabangis na dragon si Ethan para iligtas si Diane. Ang galit at pagpatay sa kanyang mukha ay para kay Diane. Patayin siya. Laking gulat ng iba pang mga lalaki na si Jason ay nabigong makalaban kahit isang galaw at nasugatan ng husto. Siya ang pinakamakapangyarihan sa kanila. Ngunit hindi nila masyadong maisip ang tungkol dito ngayon. Kung hindi nila pinatay si Ethan, hindi nila mapapatay sina Angelica at Diane. Nangangahulugan iyon na mabibigo sila sa misyon na ibinigay sa kanila ni Fabian at iyon ay isang krimen na may parusang kamatayan. Ang iba sa kanila ay tumakbo patungo kay Ethan ngunit sila ay pinalipad sa mas mabilis na bilis at namatay sa lugar. Hindi na nagpapigil si Ihan. Ang kanyang mga kamay na bakal ay nagpadala ng sunod-sunod na pagsabog sa hangin. Halos malaglag ang puso ni Jason sa tuwing naghahatid ng suntok si Ethan. Malapit na siyang mawalan ng pag-asa. Isang advanced grandmaster. Hindi. Higher than that, nanginginig ang mga labi ni Jason. Bigla niyang naunawaan kung paanong ang isang taong kasing lakas ni Frank ay binugbog ng napakalakas at namatay ng malungkot. Masyadong nakakatakot ang kalaban niya. Mayroon bang sino man sa hilaga na maaaring tumayo laban sa isang kasing lakas ni Ethan? Kaagad na naisip ni Jason ang ilang tao, ngunit ito ay mga matatandang tao na hindi lumaban sa maraming taon na ngayon. Kaya baka hindi rin nila magawa. Sino? Sino ka sa lupa? Sigaw ni Jason habang nakahawak sa dibdib niya at pinagmamasdan si Ethan na naglalakad palapit sa kanya. Hindi mapakali si Ethan sa kanya. Itinutok niya ang kanyang suntok sa ulo ni Jason. Hindi kailangang malaman ng mga patay. Hindi pa rin nawawala ang galit sa mukha niya. Ang sino mang nagtangkang umatake kay Diane ay nararapat na mamatay at walang puwang para sa negosasyon. Siya ay tulad ng walang talo na Diyos ng digmaan mula noon. Kung dumating ang isang Diyos para sa kanya, papatayin niya siya. Kung may dumating na demonyo para sa kanya, papatayin din niya ito. Kung sino man ang nangahas na saktan ang babaeng pinakamamahal niya ay tiyak na mamamatay.
Walang pakialam si Ethan kahit Diyos ka. Ang hangin ay napuno ng kakilakilabot na baho ng dugo. Nang umihip ang hangin, parang nasusuka ang amoy. Mapatla ang mukha ni Dayan habang nakatayo sa harap ng sasakyan at hindi naglakas loob na gumalaw. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Ethan na napakarahas at napaka-unhinged. At lahat ito ay dahil ang mga taong iyon ay gustong pumatay sa kanya. Nanginginig si Dayan at napakagatlabi nang makitang naglalakad si Ethan papunta sa kanya. Sinabi niya sa napakalambot na boses, I'm sorry. Hindi niya pinakinggan si Ethan at hindi niya ito hinintay ng masunurin sa airport. Sa halip ay umalis siya kasama si Angelica at inilihim pa ito kay Ethan. At muntik na siyang mawala ng buhay dahil dito. Sinabi ni Ethan na hindi niya gustong mapahamak siya, ngunit hindi siya nakinig sa kanya. Siguradong galit na siya sa pagkakataong ito. Kung titignan sa kanyang ekspresyon, malamang nahigit siya sa galit. Ako. Bago pa matapos sabihin ni Dayan ang gusto niyang sabihin, hinayla siya ni Ethan sa kanyang mga braso. Sinabi niya sa mahinang boses, talagang tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Kabanata 778. Medyo nanginginig ang boses niya dahil sa sobrang takot. Natatakot siyang mawala sa kanya si Dayan. Masyadong matigas si Ethan para matakot ng sinuman sa mundo. Pero kung may nangyari kay Dayan, magagalit talaga siya. Saglit na natigilan si Dayan, saka lumapit para yakapin din siya. Bumulong siya sa tenga niya, I'm sorry, I was in wrong. Hindi na kita aalalahanan muli. Alam niya kung gaano siya inaalagaan ni Ethan. Naluluha na si Ethan. Makalipas ang mahabang panahon, binitawan ni Ethan si Dayan at sabay tingin sa babaeng nag-alala at nagagalit sa kanya. Gusto niyang magwala ng galit ngunit wala siyang mailabas na salita. Basta okay ka lang. Pagkatapos ay pinandilatan niya si Angelica. Agad na naging malamig ang kanyang tingin at ang nanlalamig niyang itig ay nagpalamig sa buong katawan ni Angelica kahit na siya ay nakatayo. Bakit parang nakakatakot ang tingin ni Ethan sa kanya? Bakit ganyan siya makatingin? Ethan. Ito ang una at huling babala ko sa iyo. Mas mabuting wala kang anumang nakakatawang ideya tungkol kay Dayan. Kung manggawas kang saktan kahit isang hibla ng buhok sa ulo niya, hindi ako magiging mabait kahit sa iyo. Ang mga salita ni Ethan ay agad na dumurog sa puso ni Angelica. He was giving her a warning. Binabalaan niya siya dahil kay Dayan. Sigurado si Angelica na kung talagang nagdulot siya ng pinsala kay Dayan, papatayin siya ni Ethan ng walang pag-aalinlangan. Siya. Kayang patayin siya. Tumingin siya kay Ethan at tumulo ang luha niya. Nasa bingit na siya ng pagkasira. Siya ay naghintay at umaasa na makita muli si Ethan sa loob ng 15 taon sa pag-asa na makita ang paraan ng magiliw nitong pagtingin sa kanya noon. Pero gusto na siyang patayin ni Ethan ngayon. Wala siyang ibang nakikita kundi si Dayan. Ang puso niya ay may puwang lamang para sa kanya. Kinagat ni Angelica ang kanyang labi at sinubukang huwag umiyak, ngunit ang mga luha ay ayaw makinig sa kanya at bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ang puso niya ay tuluyang nadurog. Nagsimula pa siyang magtaka kung si Ethan ba talaga ang lalaking nakatayo sa harapan niya. Siya pa rin ba ang dating nagpapatawa sa kanya, handang magpatama sa kanya at laging nag-aalaga sa kanya? Parang siya na talaga, pero hindi na siya katulad ng dati. Lahat sila ay lumaki at pareho silang nagbago. Si Ethan ay naging mas mature at mas malinaw sa kung ano ang gusto niya at kung ano ang gusto niya. Ngunit ano ang tungkol sa kanya? Parang nawala siya sa sarili niya. Ethan. Sumama ang pakiramdam ni Dayan nang makita niya kung gaano kahabag-habag si Angelica na umiiyak at ayaw siyang nakikitang malungkot. Tara na. Walang pakialam si Ethan at ayaw bigyan ng kahit isang kislap ng pag-asa si Angelica. Wala siyang pakialam kung galit ito sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Dayan at umalis nang hindi lumilingon sa kanya. Hindi nagtagal ay nawala sa malayo sina Ethan at Dayan. Hindi na napigilan ni Angelica. Napaupo siya sa lupa, isinubsob ang mukha sa mga tuhod at umiyak ng malungkot. Hindi niya sinisi si Ethan at hindi rin niya sinisi si Dayan. Sinisisi lang niya ang sarili niya sa pagtapon sa sarili nitong mga nakaraang taon. Itinapon na niya ang parte ng sarili niya na nagustuhan ni Ethan.
Ang mga luha ni Angelica ay umagos na parang ilog. Para siyang batang babae na nawala ng bagay na pinakamahalaga sa kanya. Mukha siyang nalungkot at naguguluhan. Ilang lalaki mula sa pamilyang Long ay lumitaw kaagad pagkatapos. Matapos nilang mapagtonto na naiwasan ni Angelica ang mga bodyguard, agad na nagpadala ang pamilya ng iba para tonton siya. Hindi naging mahirap para sa kanila na subaybayan ang sinuman sa Hilaga. Nang makita nila ang lupa na nagkalat ng mga bangkay at kung gaano kalubha ang kanilang pagkamatay, maging ang mga lalaking ito ay nakaramdam ng takot. Samot-saring bagay ang nakita nila sa buhay ngunit kahit ang eksenang ito ay namutla sila sa mukha. Young Master Long, patay na silang lahat. Namatay silang lahat sa isang suntok sa puso. Matapos suriin ang lahat ng mga katawan, ang conclusion na kanilang nakuha ay natakot maging ang kanilang mga sarili. Tumayo doon si Alexander Long at bahagyang kumunat ang noo. Baka sa mukha niya ang malungkot na mukha. Sino sila? Isa sa kanila si Jason Myers, personal bodyguard ng head ng Leger family na si Fabian. Ang iba pang mga lalaki ay dapat na kanyang mga subordinate. Ang pamilya Leger. Pinaikit ni Alexander Long ang kanyang mga mata. Bilang panganay na anak ng isang napakakapangyarihang pamilya, hindi siya naging spoiled tulad ng mga anak ng ibang makapangyarihang pamilya na kadalasang mapaglaro, ayaw magtrabaho at nag-aalala lamang sa kasiyahan sa kanilang sarili. Sa halip, mas masipag siya at mas nagsusumikap kaysa sa iba. Iyon ay dahil alam niya na kung wala siyang sapat na kakayahan, walang paraan na makokontrol niya ang isang napakalakas na pamilya tulad ng pamilyang Long sa hinaharap. Hindi niya inasahan na ang isang mababang pamilya tulad ng pamilya Leger ay talagang nangahas na pumatay sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Pagod na ba sila sa buhay? Kabanata 779. Ay clear ang lahat ng bangkay at siguraduhing walang maglalabas ng nangyari. Ang sino mang labag sa utos ko ay mamamatay. Oo, Young Master Long. Lumapit si Alexander Long kay Angelica at lumuhad sa harapan niya. Inabot niya ang isang kamay para marahan siyang tapikin sa likod. Angelica, okay na ang lahat, huwag kang matakot. Patuloy sa pag-iyak si Angelica at hindi man lang tumingin. Halika na, iuwi na kita. Inilahad ni Alexander ang kamay at tinulungang makatayo si Angelica. Tumingin siya sa mapupulang mata nito at malungkot na ekspresyon. Hindi siya mukhang umiiyak dahil sa takot sa isang tangkang pagpatay. Ito ay ibang dahilan. Hindi siya nagtanong. Alam niyang kung ayaw nitong pag-usapan ito, walang saysay na tanungin siya. Hinatid niya si Angelica pauwi at hindi ito umimik habang pabalik. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana at tahimik na umiyak na ikinasama rin ni Alexander. Pinabalik ni Alexander si Angelica sa sariling kwarto. Inutusan niya ang mga katulong na alagaan siyang mabuti at pumunta sa pangunahing bulwagan. Matagal nang naghihintay si Damien doon. Kamusta si Angelica? Tumangala si Damien kay Alexander. Nasugatan ba siya? Hindi siya nasaktan, umiling si Alexander. Pero baka nasaktan siya. Kumunat ang noo ni Damien at hindi maintindihan ang sinasabi ni Alexander. Ngunit hindi iyon mahalaga. Tatanungin ko si Angelica kapag handa na siyang magsalita. Hindi nais ni Alexander na gumugol ng masyadong maraming oras sa bagay na ito. Siya lang ang naglakas loob na magsalita ng ganito kay Damien sa pamilyang Long. Maging ang kanyang mga tiyuhin ay kailangang maging magalang kay Damien. Sino ang gumawa nito? Ang pamilya Leger. Nanlamig ang mga mata ni Alexander. Isa sa mga bangkay sa pinangyarihan ay si Jason, personal bodyguard ng pinuno ng pamilya Leger na si Fabian. Kinumpirma ng mga tauhan ko na ang iba ay mula sa pamilya Leger. Talagang matapang ang pamilya Leger. Tumanggaw si Damien. Naglakas loob silang subukang patayin ang aking anak na babae. Ang pamilyang Leger ay isang makapangyarihang pamilya sa unang antas at karaniwang pinananatiling mababa ang profile. Hindi sila nagkaroon ng anumang away o hindi pagkakasundo sa apat na pinakamakapangyarihang pamilya. Wala rin silang direktang salungatan ng mga interes sa pamilyang Long. Kaya bakit bigla nilang sinubukang patayin si Angelica? Napakaraming tao din ang ipinadala nila sa kanya. Ibig sabihin, desidido silang patayin siya.
Nagsimulang magalit si Damien at nakaramdam ng ganang gumanti at lipulin kaagad ang pamilya Leger. Ngunit alam niyang hindi ganoon kadali ang unang antas ng pamilyang ito. Mas matigas sila kaysa sa hitsura nila, at hindi madaling harapin. Pakiramdam ko ay mas mahalagang malaman kung bakit sinubukang patayin ng pamilya Leger si Angelica, sabi ni Alexander. Tatay, sinusubukan ba ng pamilyang Leger na maging isa sa pinakamakapangyarihang pamilya? Hindi ko alam, wala akong anumang impormasyon tungkol dito. Ngunit kahit na gawin nila, hindi sila magsasabi ng anuman at nagtatrabaho lamang ng palihim. Sino ang hindi gustong maging isang napakalakas na pamilya? Iyon ay gagawin silang isang pamilya na nakatayo sa tuktok at kinokontrol ang isang napakalaking halaga ng mga mapagkukunan, katayuan, kapangyarihan at kayamanan. Ngunit kakaunti lamang ang mga bakante. Kung may gustong magbahagi ng apat na pinakamakapangyarihang pamilya, kailangan muna nilang patayin ang isa sa mga umiiral na. At kahit na gusto nilang palitan ang pamilyang Long, naisip ba nila na ang pagpatay kay Angelica ay mangyayari iyon? Nakakamatay pa rin ang ekspresyon ni Damian. Ang magiging pinuno ng pamilya ay ikaw. Walang kabuluhan sa kanila ang pagpatay kay Angelica. Ang bagay na ito ay naging mas kakaiba at mas kakaiba. Ang pamilyang Long at ang pamilyang Leger ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang alitan sa nakaraan at ngayon. Kaya bakit gustong patayin ng pamilya Leger si Angelica? At talagang ipinadala ni Fabian ang kanyang personal na bodyguard para magawa ito. Gaano kaya siya kaitiwala? Either he would manage to kill Angelica, or he would expose as the mastermind behind the killing. Huwag muna nating isipin ito. Sa palagay ko ay naging mas komplikado ang mga bagay kaysa sa naisip natin, umiling si Alexander. Natatakot ako na may ibang kasangkot dito. Ang eksena lang ng tangkang pagpatay ay nag-iisa ikaw ay nahinala. Paano namatay si Jason at ang iba pang mga lalaki ng napakalupit? Hindi yun isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong napakahusay na manlalaban. Maging si Alexander mismo ay hindi kumpiyansa na magagawa iyon. Ilang tao sa Hilaga ang makakagawa niyan. Isa pa, iyak ng iyak si Angelica mula nang matagpuan siya hanggang sa makarating sila sa bahay. Umiiyak siya dahil malungkot siya at hindi dahil sa takot. Siguradong nakakita siya ng taong may halaga sa kanya. Pero sino kaya ang nagpalungkot sa kanya? Kamusta si Angelica? Tanong ni Damien dahil sa pag-aalala. She's not in a very good condition and she keeps crying, nabuntong hininga si Alexander. Dad, sa tingin ko ay hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pamamahala sa Long Group sa ganitong estado, kaya hayaan mo siyang magpahinga sa bahay. Ako na ang bahala sa Long Group. Kabanata 780. Napatingin si Damian sa anak. Matapos mag-isip, tumango siya bilang pagsang-ayon. Aasa ako sa iyo kung gayon. Hindi na nababagay si Angelica na manatili sa Long Group. Hindi niya nagawang kontrolin ang ganoong kalaking korporasyon, at ang patuloy na paggawa nito ay magpapapagod lamang sa kanya. Baka mapahamak pa siya muli. Ayaw ni Damien na maulit ang ganoong pangyayari. Ang sitwasyon sa Hilaga ay nagbago at ang Long Group ay isang gulo. Napakahirap na bawiin ang lahat at gawin itong mag-isa sa pamilyang Long, sabi ni Alexander. Ngunit gagawin ko ang aking makakaya upang maalis ang lahat ng walang kinalaman sa atin. Sa lahat ng iyong gagawin, magpatuloy ng may pag-iingat. Para sa pamilya Leger. Bahagyang kumunat ang noo ni Alexander. Kailangan niyang maging maingat tungkol dito. Ang pamilya Leger ay hindi isang ordinaryong makapangyarihang pamilya. Kahit na ang pamilyang Leger ay inuri bilang isang unang antas ng pamilya, sila ay talagang hindi malayo sa isang napakalakas na pamilya. Si Frank ay napakahusay at nahuhumaling sa martial arts. Siya ay lubhang sikat sa itaas na bilog ng Hilaga. Karamihan sa mga tao ay hindi gustong pukawin siya. Gayun din, walang sino man ang nagkaroon ng anumang balita tungkol kay Floyd ng napakatagal. Kung mas malihim ang mga bagay sa pamilya, mas naging maingat ang iba sa kanila. Ang ulo ng pamilya, si Fabian, ay karaniwang mukhang isang maamo at masipag na tao. Ngunit dahil nagawa niyang pamunuan ang pamilya Leger at napanatili ang kanilang posisyon sa Hilaga sa loob ng maraming taon, hindi naisip ni Alexander na siya ay talagang maamo at magiliw na tao. Basta panoorin mo muna silang mabuti.
Once we get a chance, we can attack them, seryosong sagot ni Damian. Mahalagang maging maingat sa gayong pamilya, lalo na kung napakakomplikado ng sitwasyon ngayon. Walang makakatiyak kung ano ang tunay na nangyayari at ang tubig sa hilaga ay paunti-unting umuulap. Wala ring kilusan mula sa tatlo pang makapangyarihang pamilya. Iyon ang pinaka-nag-alala sa kanya. Ang pamilyang Long ay naging kaaway ng lahat ng walang dahilan, kaya kailangan talaga nilang tumapak ng maingat. Sa kabilang panig ng mga bagay. Parang bata si Dayan na may nagawang mali. Nakaupo siya sa sofa na magkadikit ang mga tuhod at ang mga kamay ay nasa tuhod. Iniyuko niya ang kanyang ulo at hindi nagsalita. Tahimik niyang hahayaan si Ethan na pag-alitan siya. Ngunit hindi makayanan ni Ethan na pag-alitan siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay talagang nasa panganib na siya. Kung nahuli siya ng isang segundo lang, namatay na si Dayan. Alam kong mali ako, mahinang sabi ni Dayan. Huwag ka nang magalit, okay? O bakit hindi mo ako pinapagalitan? O suntukin ako? Tumingin siya kay Ethan na seryoso ang mukha. Hindi ako magpoprotesta, maaari mo akong disiplinahin. Napangisi si Ethan at nagtaas ng kamay. Agad na ipinikit ni Dayan ang kanyang mga mata, ngunit ang kamay ni Ethan ay marahang dumapo sa kanyang mukha upang haplasan ito. Hindi ko kaya, sabi ni Ethan. Wifey, hindi ko man lang kayang pag-alitan ka, paano mo ine-expect na sasampalin kita? Ngunit kailangan kong gawing malinaw ito. Nagalit talaga ako this time, okay? Alam ko, at alam kong nagkamali ako. Hobby, pasensya na. Nagsimulang lumuha ang mga mata ni Dayan at iniunat niya ang kanyang mga braso. Hindi alam ni Ethan ang isa pang sasabihin. Bumantong hininga siya at hinayla siya sa kanyang yakap. Ang mga lobo ay nakatayo medyo malayo at sila ay may halo-halong damdamin sa kanilang puso. Akala ko ay mawawala ng galit si Big Boss, ngunit sa huli ay kailangan nating panoorin silang lahat ay mapagmahal tulad ng dati, naiinggit na sabi ni number 5. Minsan gusto ko maging babae din ako. Dapat masarap sa pakiramdam na protektahan ka. Oh please. Sa mukha mong ito, natatakot ako na baka naramdaman ni Big Boss na pigain ang leeg mo sa unang pagkakataon na nakita ka niya. Number 6, nakikipag-away ka na naman ba? Kung hindi, nag-aaway na naman ang dalawa. Kinawayan ni Kuya Joff ang iba sa kanila. Ang hilaga ay napakakomplikado, kaya kahit na nasa paligid ang Big Boss, sino man sa inyong dalawa ay kailangang protektahan si Boss Dayan sa buong orasan, naiintindihan. Huwag kang mag-alala, paprotektahan namin ang kaligtasan ni Boss Dayan kahit na magbuwis ito ng aming buhay. Tumango si Kuya Joff at tumingin sa number 5 at number 6. Hindi yung dawa. Mas magaling silang pumatay ng tao. Salamat po at sinamahan nyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.